I just continue to listen. Kaya nagpapatuloy lang po akong makinig. Thank you for share the wonderful song. Magandang gabi po sa inyo po lahat. Magandang gabi po. Let's pray and we study Bible. Kaya tayo pong lahat ay manalangin at pag-aralan ng Biblia. Our Heavenly and Merciful Father God, thank you for giving us precious time to study your word. Ama naming mahabagin na nasa langit, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng napakahalagang oras upang pag-aralan ang iyong salita. We gather together to learn your word. Kami po ay sama-samang nakikinig ngayon ng iyong salita. And please open our heart to understand your will and plan. Pakiusap, tulungan mo po kami na maunawaan po ang iyong mga plano at ang iyong kalooban. And please, let us understand how much sinful we are. At pakiusap, tulungan mo po kami na maunawaan kung gaano ba kami makasalanan. Without your grace, we cannot get salvation and go to heaven. Kung wala po ang iyong biyaya, hindi po kami maaaring maligtas at makapunta doon po sa langit. So please guide us to understand your grace and love. Kaya pakiusap, gabayan mo po kami upang aming maunawaan ng iyong biyaya at ang iyong pag-ibig. We commit the rest of time in your mighty hands. We pray in the name of Jesus Christ. Pinagkakatiwala po namin ang lahat ng natitirang oras sa iyong makapangyarihang kamay. Dalangin po namin ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Amen. Yesterday, we studied about these topics. Kaya kahapon po, pinag-aralan natin ito pong mga paksa na ito. God wants to give us the eternal life. Kaya ninanais po ng Diyos na bigyan tayo ng buhay na walang The hanggan. material things and this world is not the everything for God to give us only. Kaya yung material po ng mga bagay at ito pong sanlibutan ay hindi po ito yung lahat-lahat na gusto po sa ating ibigay ng Diyos. God wants to give us the eternal life and the eternal world. Ninanais po ng Diyos na bigyan po tayo ng buhay na walang hanggan at makapasok doon po sa walang hanggang mundo. But because of our sin, we cannot go to heaven. Pero dahil po sa ating mga kasalanan, hindi po tayo makapunta sa langit. That's why God already prepared the way to get salvation in the Bible. Kaya nga po inihanda na po ng Diyos yung paraan para makapasok po sa langit dito po sa Biblia. So in order to get eternal life and get salvation, first of all, we have to believe there is a God and God is good. Kaya para po tayo ay makakuha ng kaligtasan at makapunta sa langit, dapat muna nating malaman na meron talagang Diyos at yung Diyos ay mabuti. Sometimes people complain to God because they don't know what is the God's plan. Paminsan yung mga tao namamali sila ng intindi sa Diyos dahil hindi po nila naunawaan kung ano yung plano ng Diyos. But when we understand God's great will, we really know the God is good and always right. Pero kapag ating mauunawaan yung kalooban ng Diyos, talagang malalaman natin na yung Diyos ay mabuti at yung Diyos ay tama. So yesterday we studied when we look at the creatures, we cannot deny there must be a designer and God. Kaya kahapon natin pong pinag-aralan yung mga nilikha na pag ating silang nakikita, hindi po natin may kakaila na meron talagang tagapaglikha at merong Diyos. And also, we have to believe the Bible as a word of At God. ganoon din po, kailangan po natin maniwala o manampalataya na yung Biblia ay totoong salita ng Diyos. So in order to prove that the Bible is word of God, God already prophesied all human history from the beginning to the end. Kaya para po mapatunayan na yung Biblia ay totoong salita ng Diyos, inilagay na po ng Diyos dito sa Biblia yung kasaysayan po ng mundo mula sa simula hanggang sa wakas. So about past history in the Bible, we can check there is evidence. Kaya sa mga kasaysayan po na nangyari na dito po sa Biblia, maaari po nating suriin yung mga ebidensya. And about future prophets, we can check if it's achieved or not. At para naman po sa mga hinaharap na propesiya, maaari po natin itong suriin kung ito po ba ay naisakatuparan o hindi. So through these evidences, we can believe Bible is really word of God. Kaya sa pamagitan po ng mga ebidensyang ito, maaari po tayong maniwala na yung Biblia ay totoong salita ng Diyos. Then we know we are terrible sinner. At malalaman po natin na tayo po ay terribleng makasalanan. Because of our sin, we must be judged and go to hell. Dahil po sa ating mga kasalanan, dapat po tayong hukuman at mapunta sa impyerno. Then we have to decide whether we want to desire to get salvation more than anything, or we just ignore God and reject God's way. Kaya kailangan po nating malaman na kung nanaisin ba natin na maligtas, sigit pa mga bagay dito po sa sanlibutan, o tatanggihan natin yung paraan ng Diyos at yung kaligtasan niya. Some people say, I know I'm a sinner, but I want to live like this. Yung ibang mga tao, sinasabi nila na, makasalanan ako, pero gusto ko mamuhay ng ganito. Then they cannot get salvation. Kung magkaganon, hindi po sila maliligtas. Lord, I'm terrible sinner.
but I really want to get salvation. Kaya, Panginoon, ako ay terribling makasalanan, pero gusto ko talagang maligtas. When we truly repent, God guides us to understand believe the gospel and get salvation. Pag tayo po ay nagkaroon ng tunay na pagsisisi, tutulungan po tayo ng Diyos na maunawaan yung ebanghelyo at makuha yung tunay na kaligtasan. So yesterday, we checked the evidences about the past history. Kaya kahapon po pinag-aralan natin at sinuri yung mga ebidensya patungkol po sa mga nangyari na sa kasaysayan. So after God created the heavens and the earth, God started the history from the Garden of Eden. Kaya pagkatapos pong likhain ng Diyos yung langit at lupa, pinasimulan po ng Diyos yung kasaysayan ng tao sa halamanan ng Eden. And when we check the evidence about this story, we find the 4 rivers in the Garden of Eden. At nung sinuri po natin yung mga ebidensya patungkol dito, natagpuan po natin yung ebidensya patungkol po dito sa 4 na ilog. So Bible exactly says there are 4 rivers in the Garden of Eden. Kaya eksakto pong sinasabi ng Biblia na doon nasa halamanan ng Eden, meron pong 4 na ilog. Pison, Gihon, Tigris, Euphrates. Tigris, Euphrates are still flowing in the Middle East. Ito po yung Pishon, Gihon, yung Euphrates at Tigris at yung Pishon at yung Gihon ay dumadaloy pa rin. Tigris and Euphrates are still flowing. At yung Tigris at Euphrates ay dumadaloy pa rin po doon sa bansang Iraq. And the Pison and Gihon rivers were already discovered under the ground. At yung Pishon at yung Gihon naman po ay nadiskubre po sa ilalim po ng disyerto. And after Garden of Eden, God judged the whole world at the time of Noah. At pagkatapos po ng halamanan ng Eden, hinukuman naman po ng Diyos yung mundo nung mga panahon po ni Noe. So when we check where the water come from, we according to this verse, the God used the water layer to judge the world. Pag ating pong nung ating pong sinuri kung saan po nanggaling yung tubig, ayon po sa bersikulong ito po yung ginamit ng Diyos para po hukuman yung buong mundo sa pamagitan ng tubig. And also we can easily find the many evidences about great flood covered whole the world. At madali din po tayo makakita ng mga ebidensya ng yung buong mundo ay talagang inapawan po ng tubig. And the Genesis chapter 8 says the ark of Noah's ark rests in the mountains of Ararat. At sinasabi din po sa Genesis Kapitulo 8 na yung arko po ni Noe ay sumadsad doon po sa mga bundok ng Ararat. Then in the Turkey, there are mountains of Ararat. At doon po sa bansang Turkey, nandun po yung mga bundok ng Ararat. And people found the Noah's ark. At natagpuan po nung mga tao yung daong ni Noe. So whenever we check the story in the Bible, we can find evidences. Kaya sa tuwing atin pong susuriin yung mga ebidensya na nasa Biblia, lagi po tayo nakakita ng mga ebidensya. Because Bible is really word of God. Dahil po yung Biblia ay totoong salita ng Diyos. And when God created the man, God put the spirit in the body. At nung nilikha po ng Diyos yung mga tao, nilagay po ng Diyos yung kaluluwa natin sa loob ng ating katawan. That's why even though we feel the desire of the flesh and the soul, if we don't feel the desire of the spirit, we still have an empty heart. Kaya nga kahit punan po natin kahit nga pupunan natin ng mga bagay ng pagnanasa ng katawan at ng kaluluwa, kung hindi po natin pupunan yung pagnanasa ng ating espiritu, magkakaroon pa rin po tayo ng pakiramdam na parang may kulang. Our spirit really desire to find the true God. Yung ating espiritu, ninanais nito na matagpuan yung tunay na Diyos. And our spirit really wants to be forgiven because we know what is the sin and God's judgment is waiting for us. At yung espiritu natin, ninanais talaga nito yung kapatawaran ng ating pong mga kasalanan dahil nalalaman po nito kung saan ito mapupunta. Our life is so fast Yung ating pong buhay ay napakabilis. and we don't know when to die. At hindi po natin alam kung kailan tayo mamamatay. That's why before we are late, we have to get salvation first. Kaya nga bago pa mahuli ang lahat, kailangan po nating maligtas. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon, o kung malakas kami ay 80 taon, ngunit ang mga ito ay ihirap at kaguluhan lamang, ang mga ito ay madaling lumipas at kami ay nawawala. Yes. Our life is fly away. Kaya yung ating buhay po ay mabilis na lumilipas. Look at this beautiful lady, but she getting old very quickly. Kaya tignan niyo po itong magandang babae na ito, siya po ay mabilis na tumatanda. And the Bible says, our life is full of labor and sorrow. At sinasabi din po ng Biblia na yung ating pong buhay ay punong-puno ng mga paghihirap. Would you read?
Maging sa pagtawa, ang puso ay mapanglaw at ang wakas ng kasayahan ay kalungkutan. We laugh, but in our heart, we have a sorrow and grief. Kaya tayo po ay tumatawa, pero sa ating puso, meron po tayong kalungkutan at mga pagluluksa. That's why when we meet the friends and other people, we laugh and looks like happy. Kaya nga sa tuwing kikitain po natin yung ating mga kaibigan o ibang mga tao, tayo po ay tumatawa at mukha tayong masaya. But when we are alone, we are so depressed and so sad. Pero kapag po tayo ay mag-isa na lamang, tayo po ay labis na nanlulumo at labis na nalulungkot. Our life is like this. Yung buhay po natin ay kagaya nito. Through this costume, he looks like always smiling. Sa pamagitan po ng mascot na ito, pag titignan natin, mukha siyang palaging masaya. But when you take off the mascot costume, he looks so tired. Pero pag tinanggal po natin yung mascot, makikita po natin sa kanya na siya po ay labis na pagod na pagod. We pretend to be we pretend to be happy, but in our heart is full of sorrow and pain. Nagpapanggap po tayo na masaya, pero po sa ating puso, tayo ay labis na nalulungkot at nasasaktan. But God can give us the true happiness. Pero yung Diyos, kaya niya tayong bigyan ng tunay na kasiyahan. That's why before we are late, we have to get salvation first. Kaya nga, bago pa po mahuli ang lahat, kinakailangan natin makuha yung kaligtasan. So, to get salvation, we have to know isang Diyos na tunay first. Kaya para makuha natin yung tunay na kaligtasan, kailangan po muna nating makilala yung nag-iisang tunay na Diyos. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Yes, God says He's only God. Kaya sinabi ng Diyos, yung nag-iisang Diyos. Isang Diyos, isang Diyos. There are not many gods, only one God. Kaya hindi po maraming Diyos, kundi nag-iisang Diyos. When I stayed in India as the missionary, I saw so many Indian people worship so many idols and animals. Nung ako po ay nanatili doon po sa India, nakita ko po yung mga tao doon na marami silang sinasambang mga Diyos-Diyosan at mga hayop. When they look at cow, carabao, they worship it as a god. Pag nakikita po nila yung mga kalabaw, sinasamba nila iyon na parang Diyos. When they look at the big tree, they prayed before the tree. Kapag nakakita sila ng mga malalaking puno, sila po ay nananalangin doon sa harapan ng malaking puno. And they made so many idols. At gumagawa rin sila ng napakaraming mga Diyos-Diyosan. They are not gods. Kaya hindi po sila mga Diyos. There is only one God. Kaya meron lamang pong nag-iisang tunay na Diyos. Now, many people don't know who is the true God. Kaya maraming mga tao, hindi po nila kilala kung sino yung nag-iisang tunay na Diyos. But they are curious because when they look at the nature, they are amazingly designed and made by someone. Pero sila po ay napapaisip sa tuwing nakikita nila yung mga nilikha, iniisip nila na meron talagang lumikha nito na makapangyarihan. That's why they make so many religions and the superstitions and idols. Kaya nga dahil po dito, gumawa sila ng napakaraming mga Diyos-Diyosan, mga relihiyon at mga katang-isip na kwento. Maybe this is God. Then they make one religion. Inisip nila na marahil ito yung Diyos, kaya gagawa sila ng isang relihiyon. Maybe this is God. Then they make idols. Siguro ito yung Diyos, kaya gagawa sila ng Diyos-Diyosan. But God give us the best gift to find the true God. Pero yung Diyos, binigyan niya po tayo ng best na regalo para po matagpuan yung nag-iisang tunay na Diyos. That's the Bible. Kaya ito po yung Biblia. So Bible says there is only one God, Creator. Kaya sinasabi po ng Biblia, meron lamang pong nag-iisang Diyos. Ito po yung tagapaglikha. The religious among religious book, only Bible talk about the Creator. Kaya sa lahat po ng mga relihiyon ng mga libro, meron lamang pong isang libro na nagpapatungkol sa nag-iisang tunay na Diyos. The only Bible talk about everything is created by God. Kaya yung tanging Biblia lamang po yung nagsasalita o nagsasabi patungkol po sa Diyos na tagapaglikha. And Bible introduce who is the true God. At yung Biblia ay pinapakilala po nito kung sino yung nag-iisang tunay na Diyos. So worshiping many idols is really big sin before God. Kaya yung pagsamba po sa mga Diyos-Diyosan, ito po ay napakalaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Siya'y nagtatanim ng puno ng abeto, pagkatapos iyon ay magiging panggatong para sa tao. Kumukuha siya ng bahagi nito upang ipagpainit sa sarili. Siya'y nagsisindi ng apoy at nagluluto ng tinapay. Gagawa rin siya ng isang Diyos at sasambahin iyon.
ginagawa niya itong larawang inanyuan at lumuluhod sa harapan niyon. It means there is one puno, Kaya ibig sabihin po, meron pong isang puno. then this part, the carpenter make the idol. At yung parte na ito, yung karpintero, gagawa po siya ng Diyos-Diyosan. The rest of the part, people use it to roast the tinapay. At yung lahat po ng natitirang parte ng puno ay gagamitin nila para panggatong panluto ng tinapay. Then God said, why this part become the your God and the other part becomes a wood to roast the tinapay? Kaya tinatanong ng Diyos na bakit itong parte na ito ay ginawa mong Diyos-Diyosan mo at yung kabilang parte naman ay ginamit mo para panggatong ng iyong mga tinapay. They came from one tree. Kaya sila ay nagmula lamang sa parehong puno. They are just a tree, Kaya sila ay puno lamang. not God. Kaya hindi sila Diyos. Many people make the idol by their hands. Pero maraming tao yung gumagawa ng mga Diyos-Diyosan sa pamagitan ng kanilang mga kamay. And then they bow and prayed before what they made. At pagkatapos ito, sila ay sasamba at mananalangin doon sa bagay na kanilang ginawa. What people make cannot be our God. Kaya kung ano yung ginawa ng tao, hindi ito maaaring maging Diyos natin. Whom made us can be our God. Kung sino yung gumawa sa atin, yun yung maaaring maging Diyos natin. So verse 6, would you read? Sila'y dumudukot ng maraming ginto at sa supot at nagtitimbang ng pilak sa timbangan na nagsisiupa ng panday ginto at kanyang ginagawang Diyos. Oo, sila'y nagpapatira pa at nagsisisimba. Yes. They make the idol with their hands and they prayed and bow down. Kaya sila'y gagawa ng mga Diyos-Diyosan sa pamagitan ng sarili nilang kamay at sila'y mananalangin at yuyukod doon. And this idol, their God, cannot walk. At yung mga Diyos-Diyosan nito, itong kanilang Diyos-Diyosan, hindi kayang lumakad. That's why the people who make this God carried this idol, Kaya ngayon- their God. Kaya nga yung mga taong ito na gumawa ng Diyos-Diyosang ito, kanilang pinapasan yung kanilang Diyos. They cannot talk, they cannot hear. Hindi rin sila makapagsalita, hindi rin sila makarinig. But they talk and they pray. Pero sila ay nagsasalita at The nananalangin. people talk to the idols and pray. Pero sila ay nakikipag-usap sa kanilang Diyos-Diyosan at sila ay nananalangin doon. Verse 7, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ipinapasan nila iyon sa balikat, dinadala nila iyon, inilalagay nila iyon sa kanyang lugar at iyon ay nakatayo roon. Mula sa kanyang dako ay hindi siya makakilos. Oo, may dadaing sa kanya, gayon may hindi siya makasasagot o makapagliligtas man sa kanya sa kanyang kabagbagan. Yes, so it's very clear. Who can be our God? Kaya napakalinaw po, sino po yung maaari nating maging Diyos? Number 1, what we made. Kaya yung number 1 po, yung ginawa natin. Number 2, one who made us. O yung pangalawa, yung kung sino yung gumawa sa atin. 1, 2. Yes, it's very clear. Kaya napakalinaw po. So what people make cannot be our God. Kaya kung ano po yung ginawa ng Diyos, hindi ito maaaring maging Diyos natin. So all the idols is just a nothing. Kaya lahat po ng mga Diyos-Diyosan, ito po ay walang pakinabang. But these days, people carry so many idols and make a march and they try to touch and pray. Pero maraming mga tao na kanilang pinapasan yung kanilang mga Diyos-Diyosan at gumagawa pa sila ng mga pagpupulong at hinahawakan ito at nananalangin sila. The Jeremiah chapter 10 verse 2 says, don't follow the people's way. Kaya sinasabi po ng Jeremias Kapitulo 10, versikulo 2, na wag ninyong pag-aralan ang lakad ng mga bansa. So no matter how many people follow that way, if that way is not right before God, that is wrong. Kaya kahit gaano man kadami yung mga tao na sumusunod po sa lakad na iyon, kung iyon ay mali sa harapan ng Diyos, iyon po ay mali. Tama po ba? There is one social experiment, social test. Kaya meron pong isang social experiment. Here, it was like this. There are 10 people, Kaya kagaya po nito, meron pong 10 mga tao. and they already make a plot At sila how to deceive one man. ay gumawa na po ng isang plano kung paano nila dadayain yung isang tao. Then professor asked the question. At yung profesor, siya po ay nagtanong ng isang question. This line and this line. So number 1 and 2. Which one is longer? Kaya itong linya na ito, yung number 1 at yung number 2, ano yung mas mahaba dito? Which one is longer? Yes, number 2. It's very clear, right? Kaya napakalinaw po yung number 2. But from this student, he answered, oh,
number one. Pero yung estudyante pong ito, sinabi niya na yung number 1. And next student said, yes, syempre, number At one. ganoon din, yung kabilang estudyante, sinabi din nila yung number 1. Then this man is so confused Kaya itong lalaki na ito, siya ay labis na nalilito. because it's very clear, number two. Dahil malino naman niya nakikita na yung number 2. But all the students answered number one. Pero lahat po ng mga estudyante, ang kanilang sinagot ay yung number 1. Then professor asked him, Kaya- which one is longer? Kaya tinanong na siya ng profesor na kung alin dito yung mas mahaba. Can you guess what's his answer? Kaya mahulaan niyo po ba kung ano yung naging sagot niya? He answered, number one. Kaya ang sinagot din niya ay number 1. He just followed other people's way. Kaya sinundan niya lang yung paraan ng ibang mga tao. Many people live like this. Kaya maraming mga tao yung nabubuhay kagaya nito. So many people follow that way. That's why they don't, even though they don't check, or even though they know that is wrong, they just follow that way. Napakaraming mga tao na sumusunod sa paraang iyon, kaya sumusunod na lang sila doon na hindi nila sinusuri, o hindi na sila nag-iisip, basta na lang nila sinusunod iyon. That is Roman Catholic Church. Kaya ito po yung Roman Catholic Church. I don't want to blame the Roman Catholic Church. Kaya ayoko pong sisihin yung Roman Catholic Church. But there are so many wrong things according to the Bible. Pero napakarami po kasing mga bagay na hindi po naayon sa Biblia na kanilang itinuturo. So if you study the Bible, you have to decide whether you follow the people's way or God's way. Kung inyo pong pag-aaralan yung Biblia, kailangan po ninyong mamili kung susundin nyo ba yung paraan ng tao o yung paraan ng Diyos. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o ng nasa lupa sa ibaba o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sila. Yes. God clearly says, don't make a carved image. Kaya malinaw po na sinasabi ng Diyos na huwag kayong gumawa ng mga inukit na larawan. And you shall not bow down to them nor serve them. At huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sila. But these days, the biggest idol is Maria. Pero sa panahon po natin ngayon, yung napakalaking Diyos-Diyosan ay si Maria. And they prayed before idol. At sila po ay nananalangin sa harapan ng mga Diyos-Diyosan. But if you study the history of Roman Catholic Church, you will really understand why people are following this way. Pero kung inyo pong mapag-aaralan yung kasaysayan po ng Romanong Katoliko, maunawaan nyo po na kung bakit yung mga tao ay sinusunod yung ganitong paraan. When Jesus came and resurrected and raised up to heaven, the disciples preached the gospel. Kaya nung si Jesucristo po ay nabuhay muli at bumalik po doon sa kanyang kaharian sa langit, yung mga kanya pong disipulo ay pinangaral yung ebanghelyo. Many people got At salvation. maraming mga tao po yung naligtas. Then that time was time of Rome, Pero and yung- Rome really persecuted Christians. Pero noong mga panahon ngayon, ayun po ay panahon ng mga Roma at yung mga Romano ay talagang labis na inuusig yung mga Kristiyano. So if they confess that they believe in Jesus and the gospel, they were killed. Kaya kapag sinasabi nila na naniniwala sila kay Jesucristo at sa ebanghelyo, sila po ay papatayin. But 313 AD, the Constantine the Great allowed to believe the Christianity. Pero nung panahon po ng 313 AD, si Constantine the Great ay pinahintulutan po niya na magkaroon po na maniwala doon po sa Kristyanismo. Then even though the people don't get salvation, they start to attend the church. Kaya kahit po yung mga tao noon ay hindi naman naunawaan yung tunay na kaligtasan, sila ay nagpapasimula ng mag-attend sa mga church. Then around the 590 AD, it became the Catholic. At nung panahon po ng 590 AD, dito na po nagpasimula yung Katoliko. But the problem is, when the Rome accept the Christianity, before they accept the Christianity, they already worship so many idols and believe the Gentile gods. Pero ang problema po dito, nung tinanggap po ng mga Romano yung Kristyanismo, marami na po silang mga sinasamba ng mga Diyos-Diyosan. That's why when the Catholic Church started, they combined their idols and the Gentile God with their tradition with the Catholic. Kaya nga nung nagsimula na po yung Kristyanismo, kanila pong pinaghalo yung kanilang sinasamba mga Diyos-Diyosan, kaya po pumasok doon yung Katoliko. So, for example, the Rome worship
sun as a god. Kaya halimbawa po, yung bansang Roma, sinasamba po nila yung araw bilang Diyos. That's why in Catholic there are many symbols of sun. Kaya nga po dun sa Katoliko, marami pong mga simbolo ng araw. And the Rome worship the fish god. It's called the Dagon. At sa bansang Roma, sinasamba rin po nila yung mga isda na Diyos. Ang tawag po dito ay Dagon. Can you see the head of the Dagon? Kaya nakikita It's niyo a po ba fish. yung sombrero po ng Dagon? Ito po ay isda. So when it's combined with the Roman Catholic Church, the shape of the head is the shape of the Dagon. Kaya nung ito po ay pinaghalo dun po sa Romanong Katoliko, yung sombrero po ng yung sukat ng kanilang sombrero ay kagaya po ng sombrero ng Dagon. In Rome, they worship the goddess, female god. At ganoon din po sa Roma, sinasamba po nila yung mga babaeng Diyos. That's why in Catholic, there is the tradition to worship Maria. Kaya nga po sa Katoliko, meron din po ditong tradisyon na sinasamba si Maria. This is the Manila Cathedral Basilica. Kaya ito po yung Manila Cathedral na church. Oh. When I visit here, I really got shocked. Kaya nung ako po ay bumisita dito, labis talaga akong nagulat. In the middle, there is really big idol, Jesus or Maria. Kaya dito po sa gitna, meron pong napakalaking Diyos-Diyosan dito. Sino po kaya ito? Si Jesucristo o si Maria? Maria. In Yes. the center. Kaya si Maria po, nandun siya sa gitna. Of course, making Jesus idol is also nothing, but even the Maria idol is in the center. Sa katunayan, yung paglikha po kay Jesucristo bilang Diyos-Diyosan, mali rin po ito, pero dito, ginawa nilang nasa gitna si Maria. So I searched it. Where is Jesus? Kaya akin pong sinuri kung nasan si Jesucristo. Can you find? Here. Kaya makikita niyo po ba? Andito Small, siya. Small. Kaya maliit lang. But Bible clearly says there is no other name to get salvation except Jesus' name. Pero malinaw po na sinasabi ng Biblia na wala pong sino man yung maliligtas sa pamagitan ng ibang pangalan, kundi sa pangalan lamang ni Jesucristo. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Yes, there is no other name to get salvation. Kaya- Through Maria, we cannot get salvation. Kaya walang kaninong pangalan tayo maliligtas, kahit po kay Maria, hindi po tayo maliligtas doon. The God gave us the 10 commandments. Kaya yung Diyos, binigay niya po sa atin yung 10 utos. Second one is, you shall not make for yourself an idol. Yung pangalawa, wag kang gagawa para sa iyo ng inukit na larawan. So Roman Catholic Church surely broke this commandment. Kaya yung Romanong Katoliko, sigurado, malinaw na kanilang sinuway yung utos na ito. That's why they changed the 10 commandments. Kaya nga po, binago nila yung 10 utos. So the right side is the Roman Catholic Church 10 commandments, but it's not according to the Bible. Kaya dito po sa kanang parte, ito po yung 10 utos ng Romanong Katoliko, pero hindi ito ayon sa Biblia. The Bible says if somebody take away even the little part from the Bible, they cannot go to heaven. Kaya sinasabi po ng Biblia na kung alisin nila yung alinmang parte dito po sa Biblia, hindi sila makakakuha ng kaligtasan. Would you read? At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa banal na lunsod na nakasulat sa aklat na ito. So there is no other God, only one God. Kaya wala pong ibang Diyos, kundi nag-iisang Diyos lamang. And isang Diyos na tunay. At ito- Tunay. Pastor, I believe only one God. Pastor, naniniwala naman ako sa nag-iisang Diyos. But they believe in God like Santa Claus. Pero naniniwala po sila sa Diyos na kagaya po ni Santa Claus. If I do good, I'll be blessed. Kung ako'y gagawa ng mabuti, ako'y pagpapalain. If I live bad, I'll be cursed. Kung ako ay mamumuhay ng masama, ako ay susumpain. Their God is like Santa Claus. Yung kanilang Diyos ay kagaya ni Santa Claus. It's not isang Diyos na tunay. Kaya kung ganun po, hindi po ito nag-iisang Diyos na tunay. Even though we believe one God, we have to believe true God. Kaya kahit po naniniwala tayo sa nag-iisang Diyos, dapat po tayong maniwala sa nag-iisang tunay na Diyos. Then how can we find the only one true God? Kaya kung ganun, paano po natin matatagpuan yung nag-iisang Diyos na tunay?
through the Bible. Kaya sa pamagitan po ng Biblia. So if we don't know the Bible, we make our own God like a Santa Claus. Kaya kung hindi po natin alam yung Biblia, tayo ay gagawa ng ating sariling Diyos kagaya ni Santa Claus. That's why the Isaiah chapter 41 verse 21, would you read? Iharap ninyo ang inyong usapin, sabi ng Panginoon, dalhin ninyo ang inyong mga matibay na dahilan, sabi ng hari ni Jacob. Yes. In SM, one lady lost the bag. Kaya sa isa pong SM, meron pong isang babae na nawala po yung kanyang bag. Then in SM, they announce, if somebody lost the bag, please come to the admin. Kaya doon po sa SM, kanila pong in-announce na kung meron sino man yung nawawalan ng bag, pumunta lang kayo doon sa admin. Then she visited admin and saw her bag. At pumunta siya doon sa admin at nakita niya yung kanyang bag. But suddenly, one man came and he insists that this is his bag. Pero nang biglaan, meron pong isang lalaki na pumunta din doon at ipinipilit niya na bag niya yun. This is my bag. Oh no, this is my bag. Bag ko yan. Ay hindi, akin yan. Then, how can we find the owner? Kaya kung magkaganon, paano natin malalaman kung sino talaga yung may-ari? We check who is cry louder. Kaya susuriin ba natin kung sino yung umiiyak ng mas malakas? This is my bag. Okay, you are the owner. Kaya ito yung bag ko. Okay, ikaw yung may-ari nito. If I'm his friend, then I give the bag to him? Kaya kung ito naman ay aking kaibigan, ibibigay ko ba itong bag na to sa kanya? No. We have to check what they know. Kaya hindi po. Kailangan po natin suriin kung ano ba yung nalalaman nila. What's inside in the bag? Kaya ano bang meron doon sa loob ng bag? Tell me. Kaya sabihin mo sa akin. Then only this woman can exactly describe what's inside. Kaya tanging yung babae lamang po na ito, yung eksaktong makakapagsabi kung ano yung nasa loob ng bag na yon. Like this, God said to the idols, if you are true God, tell me what will happen in the future and what was in the past. Kaya kagaya po nito, sinasabi po ng Diyos doon po sa mga Diyos-Diyosan, kung totoo kang Diyos, sabihin mo sa akin kung ano yung mangyayari sa hinaharap at kung ano yung nangyari sa kasaysayan. So verse 21, present your case, bring forth your strong reasons. Kaya dito po sa versikulo 21, o iharap ninyo ang inyong usapin, sabi ng Panginoon, dalhin ninyo ang inyong mga matibay na dahilan. Verse 22, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Hayaang dalhin nila at ipahayag sa amin kung ano mangyayari, sabihin sa amin ang mga dating bagay kung ano ang mga iyon, upang aming malaman ang kalalabasan nila, o ipahayag ninyo sa amin ang mga bagay na darating. Idols, God said, idols, if you cannot tell us the whole human history, you are nothing. Kaya sinasabi ng tunay na Diyos na kayong mga Diyos-Diyosan, kung hindi nyo sa amin masasabi kung ano yung mangyayari sa buong kasaysayan ng mga tao, hindi kayo tunay na Diyos. So in order to prove that the God knows everything, and in order to prove that the God is isang Diyos na tunay, God already put the history in the Bible from the beginning to the end. Kaya para po mapatunayan ng Diyos na siya yung nag-iisang Diyos na tunay at siya yung totoong Diyos, inilagay na po ng Diyos dito sa Biblia yung kasaysayan mula po sa pasimula hanggang sa wakas. If He is a true God, He can do everything. Kaya kung siya yung tunay na Diyos, kaya po niyang gawin yung lahat ng mga bagay. That's why God says, do good or do evil. It means give the blessing or curse. Kaya nga sinasabi ng Diyos na kayo'y gumawa ng mabuti o gumawa ng kasamaan, ibig sabihin kayo ay magsumpa o magbigay ng pagpapala. If you can do it, you are not true God. Kung hindi nyo ito kayang gawin, ibig sabihin hindi kayo tunay na Diyos. So in order to prove that God can do everything, God gave the blessing and curse to Israel people. Kaya para din po mapatunayan na yung Diyos kaya niyang gawin yung lahat ng mga bagay, nagbigay po siya ng pagpapala at ng sumpa sa bansang Israel. So when we check these four parts, we can see who is isang Diyos na tunay. Kaya pag ating susuriin itong apat na parting ito, malalaman natin kung sino yung nag-iisang Diyos na tunay. Because this is evidence. Dahil ito po yung mga ebidensya. Tama po ba? Tama po ba? Yes. So yesterday, we already checked the evidence about past history in the Bible. Kaya kahapon po, nasuri na po natin yung mga ebidensya patungkol sa kasaysayan na nangyari na. Garden of Eden, Noah's Ark. So when we check the past history, the Bible
And God in the Bible is only true God. Kaya yung halamanan ng Eden, yung daong ni Noe, kaya pag ating pong susuriin yung mga nangyari sa kasaysayan, malalaman natin yung Diyos, yung tunay na Diyos na nandito sa Biblia. And today we will see how God cursed Israel and blessed Israel. At ngayon naman ating pong makikita kung paano po pinagpala ng Diyos yung bansang Israel at kung paano niya rin ito isinumpa. And we will see how God achieved His word. At malalaman din po natin kung paano isinakatuparan ng Diyos yung kanyang salita. After Noah's flood, only 8 people were survived. Pagkatapos po ng malawakang pagbaha, tanging 8 tao lamang po yung naligtas. Noah and his 3 sons, Shem, Ham, Japheth, and each one's wife. Kaya si Noe at yung kanya pong 3 anak na si Ham, Shem at Japheth at yung kanila pong 3 asawa. Then, from these 8 people, the number of people increased. At simula po sa mga taong ito ay nagpasimula na pong dumami ulit yung bilang ng mga tao. Then they built the Tower of Babel to be against God again. At sila ay gumawa po ng Tore ng Babel para maging laban sa Diyos. At the time, they have the one language. At nung panahon ngayon, meron lamang po silang isang wika. But when God judged them, God destroyed the Tower of Babel and confused the languages. Pero nang hinukuman sila ng Diyos, winasak ng Diyos yung Tore ng Babel at ginulo yung kanilang wika. Tower of Babel already discovered. Yung Tore ng Babel, ito po ay nadiskubre na. And because of Tower of Babel, we need a bogey interpreter today. At dahil po sa Tore ng Babel, kinakailangan po natin ng poging tagapagsalin. Why somebody? What do you mean? Bogey. Then nobody seek after God. Kaya dahil po simula nung araw na iyon, wala na pong sino man yung naghahanap sa Diyos. So in order to prove that God to the world, God made the one witness Israel. Kaya para po mapatunayan na yung Diyos ay buhay, para po mapatunayan ng Diyos sa buong mundo na yung Diyos ay buhay pa, pumili po siya ng isang bayan, ito po yung bansang Israel. So through the Abraham, God made the one nation, Israel, as a witness of God. Kaya sa pamagitan po ni Abraham, ginawa po ng Diyos yung bansang Israel bilang maging saksi ng Diyos. So Israel is in the center of the world. Kaya yung bansang Israel, sila po yung nasa gitna ng sanlibutan. We are here in Philippines, Kaya nandito po tayo sa Pilipinas. and the center of the world is Israel. At yung gitna po ng buong mundo ay yung bansang Israel. So what's the work of the witness? Kaya ano po ba yung trabaho ng isang saksi? When we see when we hear the witness testify, we can see what is true. Kaya pag narinig po natin yung patotoo ng isang saksi, malalaman po natin kung ano ba yung katotohanan. So like this, when you look at the history of Israel, we know who is the true God. Kaya kagaya po nito, pag ating pong nakita yung kasaysayan ng bansang Israel, makikilala po natin kung sino yung nag-iisang Diyos na tunay. So in the history of Israel people stayed in Egypt as a slave. Kaya sa kasaysayan po ng Israel, sila po ay nanatili noon sa bansang Ehipto bilang mga alipin. And by Moses, God saved the Israel people. At sa pamagitan po ni Moises, iniligtas po ng Diyos yung mga Israelita. Getting out of Egypt is called the Exodus. Kaya yung paglabas po doon sa bansang Ehipto, ito po yung tinatawag na Exodus. And then God made the covenant with Israel. At yung Diyos, siya po ay nakipagtipan sa mga Israelita. God said, Israel, if you obey me, I'll bless you. Kaya sinabi po niya sa bansang Israel na kung susundin ninyo ako, pagpapalain ko kayo. If you disobey me, I'll curse you. Pero kung kayo ay susuway, kayo ay aking susumpain. Do you want to make a covenant? Kaya gusto niyo bang magkaroon ng tipanan? Israel people said, yes, Lord, we're gonna obey you. Just prepare the blessing for us. Kaya sinabi naman ng mga Israelita na, yes, Panginoon, kami ay susunod sa iyo, handa mo lang yung mga pagpapala. They were confident. At sila ay labis na kumpiyansa. So the blessing and curse, how God bless Israel and curse Israel, they are written mostly in the Leviticus and Deuteronomy. Kaya kung paano po pinagpala at isinumpa ng Diyos yung bansang Israel, sila po ay nakasulat doon sa Leviticus at sa Deuteronomy. So whenever Israel people obey God, even though they are so weak, they
they became so strong and blessed. Kaya nga sa tuwing susundin po ng mga Israelita yung Diyos, kahit na sila ay labis na mahina, sila ay labis na pinagpapala at nagiging napakalakas. But when they disobeyed, no matter what they prepared, they lose the battle and became weak. Pero sa tuwing sila ay susuway sa Diyos, kahit gaano pa sila maghanda, sila ay laging natatalo sa mga digmaan. And they are conquered by other nations. At sila ay winawasak ng ibang mga bansa. So they rotate this cycle again and again. Kaya sila po ay paulit-ulit lang sa ganitong siklo ng paulit-ulit. Israel people commit the sin and disobey God. Kaya yung mga tao, ay yung mga Israelita ay gumagawa ng kasalanan at sumusuway sa Diyos. Then God cursed them. Kaya kapag ganoon, sila ay sinusumpa ng Diyos. Then they repent. Kaya pagka magkaganon, sila naman po ay nagsisisi. And God saved them. At sila ay muling ililigtas ng Diyos. But in Korea, we have a saying, the people are different before CR and after CR. Pero doon po sa Korea, meron po kaming kasabihan na yung mga tao ay nag-iiba sila bago po sila magpunta sa CR at pagkatapos mag-CR. Do you know what's that meaning? Kaya alam niyo po ba kung anong ibig sabihin nun? If we are urgent before CR, we are ready to do everything. Kapag po tayo ay talaga nagmamadali, kapag tayo ay CR na, gagawin po natin yung lahat para tayo ay makapag-CR. If I have to pay 1,000, I can pay. Kung ako ay kailangan magbayad ng 1,000, magbabayad ako. But after CR, we are already relaxed. Pero pagkatapos natin mag-CR, tayo ay relax na. Then, we don't want to pay 1,000. Kaya pagkatapos noon, hindi na po natin gustong magbayad ng 1,000. Tama po ba? When the Israel people were cursed and conquered by other nations, they are ready to obey and do everything before God. Kapag yung mga Israelita ay sinasakop ng mga ibang mga bansa at sila ay winawasak, nagkakaroon talaga sila ng puso na handang sumunod sa Diyos. But when God saved them, and they changed their mind. Pero pagkatapos silang iligtas ng Diyos, yung kanilang pag-iisip ay nagbabago bigla. And they commit a sin again. Sila ay gagawa muli ng kasalanan. That's why God cursed them again. Kaya ngayon Diyos, muli silang susumpain. Then they repent again. At sila ay magsisisi ulit. Then God saved them again. At ililigtas muli sila ng Diyos. But they changed their mind and commit a sin again and again. Pero magbabago ulit yung kanilang puso at gagawa na naman sila ng kasalanan paulit-ulit. The problem is they commit the greater sins. Ang problema po dito, kada gumagawa sila ng kasalanan, yung kasalanang ito ay palaki ng palaki. That's why God cursed them and the judge them more and more. Kaya nga yung Diyos, palagi silang sinusumpa at winawasak ng mas malaki. So the Solomon worshiped the idols. Kaya si Solomon po, sumasamba siya sa mga Diyos-Diyosan. That's why God divided Israel into the northern Israel and southern Judah. Kaya nga po hinati ng Diyos yung bansang Israel, ito po yung North Israel at yung South Judah. But still they don't repent. Pero imbis na sila magsisi, hindi pa rin sila nagsisi. So northern Israel was judged by Assyria. Kaya yung Northern Israel, sila po ay winasak sa pamagitan po ng bansang Assyria. So southern Judah already look at the destruction of the Israel. At ganoon din po yung South Judah, nakita na po nila yung pagkawasak ng North Israel. But still they don't repent. Pero hindi pa rin sila nagsisi. So they were judged by Babylon. Kaya nga sila naman ay hinukuman sa pamagitan ng bansang Babylon. Still they commit a sin and don't repent. Pero sila pa rin ay patuloy na gumagawa ng kasalanan at hindi pa rin sila nagsisisi. So Judah was judged the Persia, Greeks, and Rome. Kaya yung Judah ay patuloy silang hinukuman ng Diyos sa pamagitan ng Persya, ng Greece at ng bansang Roma. But God is still loving Israel. Pero yung Diyos, labis pa rin niyang minamahal yung bansang Israel. Actually, that's the heart of the father and mother. Sa katunayan, yun po yung puso ng ating ama at ina. Even though the children make so many trouble, the parents still love them. Kahit na yung kanilang anak ay palaging gumagawa ng mga kaguluhan at ng pagkakamali, pero yung kanilang magulang ay mahal na mahal pa rin sila. The parents cried and prayed for the children. Kaya yung mga magulang ay palaging umiiyak at nananalangin para sa kanilang anak. So in order to make Israel people repent, God kept sending the prophets. Kaya para po gawin ng Diyos yung mga Israelita na talagang magkaroon ng tunay na pagsisisi, palagi nagpapadala ng Diyos ng mga propeta dun sa bansang Israel. But Israel people didn't repent and even kill
prophets. Pero hindi pa rin po nagsisisi yung mga Israelita at kanila pang pinapatay yung mga propeta. So God decided to send His only begotten, Jesus Christ, to Israel Kaya nga nagpasya na po yung Diyos na ibigay yung kanyang tanging anak, ito pong si Hesukristo. at the time of Rome. Kaya ito po yung panahon ng bansang Roma. So when Jesus came to Israel, Jesus healed the many sick people and opened the eyes of blind. Kaya nung pumaroon po si Hesukristo sa bansang Israel, marami pong pinagaling si Hesukristo ng mga sakit at binubuksan yung mga paningin ng mga bulag. Jesus arose the dead man from the death. At binubuhay ni Hesukristo yung mga namatay na. So through these miracles, Jesus proved that He is God. Sa pamagitan ng mga milagrong ito, pinatunayan ni Hesukristo na siya ay Diyos. But Israel people, like they killed the prophets, they didn't want to believe in Jesus and kill Jesus Christ. Pero yung mga Israelita, kung paano nilang pinatay yung mga propeta noon, hindi rin sila naniwala kay Hesukristo at pinatay din nila si Hesukristo. At that time, the Israel was conquered by Rome. Kaya yung Israel, sila po ay sinakop ng bansang Roma. Then Israel didn't have the right to kill the sinner. Kaya nga yung mga Israelita, wala po silang anumang kakayahan para po hukuman yung isang makasalanan. But Israel people wanted to kill Jesus. Pero yung mga Israelita, ninanais nilang patayin si Hesukristo. So they brought Jesus to the governor of the Rome, Pilato. Kaya dinala po nila si Hesukristo doon sa gobernador ng bansang Roma, ito pong si Pilato. But Pilato already know Jesus is a sinless. Pero si Pilato, alam na po niya na si Hesukristo ay walang kasalanan. But Israel people keep saying, let him be crucified. Pero yung mga Israelita, patuloy pa rin nilang sinasabi na ipako siya sa krus. Then the Pilato said, his blood, I'm innocent about his blood. Kaya sinabi po ng mga Israelita, kaya sinabi po ni Pilato na wala akong kasalanan sa dugo ng taong ito. You pay the price of the blood. Kaya kayo na ang bahala dyan. Then Israel people answered like this. Verse 25, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. Yes. It means, okay, if we have to pay the price to kill Jesus, we're gonna pay. Kaya ibig sabihin, kung kailangan namin bayaran yung pagpatay kay Hesukristo, amin itong babayaran. If we don't pay fully, our descendants will pay. Kung yung aming maibabayad ay hindi pa sapat, yung aming mga anak ay babayaran ito. Exactly they answered, they were judged. Kaya eksakto kung paano sila sumagot, sila po ay hinukuman ng Diyos. Namin, those who said this word were killed in AD 70 by Roman soldiers. Kaya ito pong namin, yung mga nagsalita ng salitang ito, sila ay hinukuman noong AD 70. Nang aming mga anak, their descendants, have been cursed for 2,000 years. Kaya ng aming mga anak, sila naman po ay hinukuman sa loob ng 2,000 taon. So the Bible already prophesies how they would be judged. Kaya po sa Biblia, ipinropesiya na po kung paano sila huhukuman ng Diyos. So, Deuteronomy, I already told you, book of Leviticus, Deuteronomy, prophesies how they would be cursed. Kaya sinabi ko na po sa inyo, dito po sa aklat ng Deuteronomio at aklat ng Leviticus, na kung paano sila huhukuman ng Diyos. Deuteronomy chapter 28, would you read? Magdadala ang Panginoon ng isang bansang laban sa iyo mula sa malayo, mula sa katapusan ng lupa, na gaya ng paglipad ng agila, isang bansang ang wika'y hindi mo naunawaan. They'll come like an eagle. Kaya sila ay pupunta sa iyo na kagaya ng paglipad ng agila. The symbol of Rome is eagle. Yung simbolo po ng bansang Roma ay agila. And the nation whose language you will not understand. At isang bansa na yung wika ay hindi mo naunawaan. Israel and other countries use the Aram language together. Kaya yung Israel at yung ibang mga bansa ay ginagamit po nila yung wika ng Arabo. But Rome used the Greek language. Pero yung bansang Roma, gumagamit naman sila ng Griego na lengguwahe. As Bible said, Israel people didn't know the language of their enemy. Kaya sa katulad ng sinasabi ng Biblia na hindi nila malalaman kung ano yung wika ng sasakop sa kanila. Then in AD 70, the Rome soldiers
invaded Jerusalem. Jerusalem is the capital of Israel. Kaya nung AD 70, doon po sa yung Jerusalem, ito po ay sinakop ng bansang Roma. Ito pong Jerusalem, ito po yung kapital ng bansang Israel. At the time, that was the Passover day. At nung panahon ngayon, nagkakaroon po ng pista ng araw ng Pasko. So, here is the Israel, Kaya ito po yung Israel. and here is the Jerusalem. At ito naman po yung Jerusalem. Then, in the feast of the Passover day, they gathered in Jerusalem. Kaya sa pista po ng araw ng Pasko, silang lahat po ay nagkakaroon ng pagtitipon doon po sa Jerusalem. But the Rome decided to invade Israel, Pero yung bansang Roma, sila po ay nagpasya na sakupin yung bansang Israel. and Israel people wanted to fight in Jerusalem. At yung mga Israelita, ninanais po nilang lumaban doon, mula po doon sa Jerusalem. Then Roman soldiers sieged around the Jerusalem. Kaya nga yung mga Romanong sundalo, kanilang pinalibutan yung Jerusalem. They didn't have food, At wala silang anumang pagkain. but they survived almost 5 months. Pero sila ay nakaligtas sa loob ng higit 5 buwan. So Roman soldiers were curious. They don't have food, but how can they survive? Kaya yung mga Romanong sundalo, sila ay napapaisip na wala naman silang pagkain, pero bakit sila nabubuhay pa? At that time, Israel people were survived by eating their children. Nung panahon po ngayon, nakaligtas yung mga Israelita sa pamagitan ng pagkain nila sa kanilang sariling mga anak. That time, the General Titus, the Rome General Titus, make a embankment and enter the Jerusalem Kaya and kill the 1 million people. Kaya nung panahon ngayon, si General Titus, siya po ay gumawa ng lagusan sa ilalim para makapasok po doon sa loob ng Jerusalem at pinatay niya yung 1,000 mga tao. Everything is already prophesied in Deuteronomy and Leviticus. Kaya lahat po ng mga bagay na ito ay naipropesiya na sa aklat ng Levitico at ng Deuteronomio. So if you see this prophecy, you cannot deny the Bible is really word of God. Kaya kung makikita niyo po itong propesiyang ito, hindi niyo po may kakaila na yung Biblia ay totoong salita ng Diyos. Leviticus chapter 26, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At kakainin ninyo ang laman ng inyong mga anak na lalaki at kakainin ninyo ang laman ng inyong mga anak na babae. Yes. Have you eaten your children? Kaya nasubukan niyo na bang kainin ang inyong mga anak? Anak, gutom na ako, come. We never eat our children. Kaya di ba hindi po natin kakainin yung ating mga anak? Israel people also thought, we're gonna eat our children? No way, God! Kaya ganito rin po yung inisip ng mga Israelita, nakakainin namin ang aming mga anak, hindi kailanman mangyayari. How can we eat our children? Kaya paano namin kakainin yung aming mga anak? They thought so. Kaya iniisip din nila yung ganitong bagay. But this curse was achieved when they killed Jesus Christ. Pero itong sumpang ito ay naisakatuparan pagkatapos nilang patayin si Hesus Kristo. When the Roman soldiers invade Jerusalem, they didn't have a food. Nang sinakop po ng mga Romanong sundalo yung Jerusalem, wala po silang anumang makain. So they slew the baby and ate. Kaya nga kanila pong hinati yung mga sanggol at kanilang itong kinain. In the history book by Josephus, written by Josephus, everything is written. Kaya sa isa pong history book, si Josephus, isinulat po niya yung kasaysayan po na nangyari noon. Jesus also prophesied how Israel people were cursed. Kaya ipinropesiyan na rin po ni Hesus Kristo kung paano po susumpain yung bansang Israel. Luke chapter 19 verse 41, would you read? Nang malapit na siya at nakita ang lunsod, ito'y kanyang iniyakan. That city is Jerusalem city. Kaya ito pong lunsod na ito po yung lunsod ng Jerusalem. When Jesus looked at the Jerusalem city, he cried Nang makita po ni Hesus Kristo yung lunsod ng Jerusalem, siya po ay umiyak. because he already knew Jerusalem would be judged. Dahil alam na po niya na yung Jerusalem ay huhukuman. Then verse 43, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat darating sa iyo ang mga araw na ang mga kaaway mo ay magtatayo ng muog sa palibot mo at papaligiran ka at gigipitin ka sa bawat panig. Yes, your enemies surround you and close you. Kaya papalibutan ka at papaligiran ka. So the General Titus sieged the Jerusalem, not to enter and not to come out. Kaya si General Titus po, kanya pong pinalibutan yung yung Jerusalem para wala pong sino man yung makapasok at makalabas. And 43 says, your enemies will build an embankment.
At sinabi din po dun sa versikulo 43 na ang iyong mga kaaway ay magtatayo ng muog sa palibot mo. So through the embankment, they entered the Jerusalem. Kaya sa pamagitan po ng ganitong muog, sila po ay nakapasok dun sa And Jerusalem. verse 44, would you read? At ibabagsak ka sa lupa, ikaw at ang iyong mga anak na nasa iyo, sa iyo hindi sila mag-iiwan ng bato. Yes, yes. So when the Roman soldiers find the babies, they threw the baby on the ground. Kaya nung makita po ng mga Romanong sundalo yung mga sanggol, kanila pong binato yung sanggol mula po dun sa lapag. And sa iyo, hindi sila, would you read? Sa iyo hindi sila mag-iiwan ng bato sa ibabaw ng kapwa bato sapagkat hindi mo kinilala ang panahon ng pagdalaw sa iyo. That time, there was a rumor, under the temple, there is the people hide the gold. That kind of rumor was spread. Kaya nung panahong pong ito, meron pong kasabihan na sa ilalim po ng Jerusalem, meron pong mga napakaraming kayamanan. So Israel, the Roman soldiers, threw all the stones and to try to find the gold. Kaya nga yung mga Romanong sandalo, kanila pong tinanggal yung lahat ng mga bato para subukan nilang hanapin yung mga kayamanan sa ilalim nito. Exactly, Jesus said, they will not leave in you one stone upon another. Kaya eksakto pong sinasabi ng Biblia na sa iyo hindi sila mag-iiwan ng bato sa ibabaw ng kapwa bato. No matter what the Bible prophesies, everything is achieved. Kaya anumang ipinopropesiya ng Biblia, ito po ay talagang naisa sa katuparan. In the spring of the year 70 CE, Titus marches his legions from the coastal plain to Jerusalem. He's boiling with anger. It has been 4 years and the Roman army has not succeeded in suppressing the stubborn revolt that broke out in Judea. The Jews fight courageously for every piece of land. Even the esteemed commander Vespasian, Titus' father, could not defeat them. Now, after his father's appointment to emperor, it's Titus' turn to manage the campaign. He commands the most powerful war machine in the world, tens of thousands of trained legionnaires equipped with advanced weapons, sophisticated breaching tools, and lethal artillery. Walls, each stronger than the other. To breach such a wall, Titus must raise huge earthen ramps and bring up siege towers and battering rams to breach it. Against the remains of the wall, and the Roman soldiers stream en masse into the temple courtyard. It seems that the campaign is drawing to a close, but what happens next is totally, and thus, on the night of the 9th of Av, Titus sets fire to the gates that surround the Temple Mount. On their way to the temple, the Romans burst through, killing, stabbing, and trampling everyone in their path. The blood flows on the colorful stone floors of the Temple Mount as bodies of the slain pile high. The flames quickly spread and approach the entrance to the temple. And fear. On the 9th of Av, towards evening, Titus gave the order, and the following day, the 10th of Av, his soldiers set fire to the sanctuary. The temple that had been the source of inspiration, faith, ethics, and righteousness for the Jewish people and all humanity for centuries now went up in flames. The cries of pain of the Jews rose up to the heavens. So why Israel people rejected Jesus and killed Jesus and they were judged? Kaya bakit po ba pinatay ng mga Israelita si Jesucristo at tinanggihan si Jesucristo at sila'y hinukuman? Here is very important lesson. Kaya meron po ditong napakahalagang aral. Because they were stubborn. Dahil sila po ay matitigas ang ulo. They are so proud of themselves. Kaya sila ay labis na nagmamalaki sa kanilang mga sarili. That's why when Jesus rebuked their hypocrites, they didn't repent. Kaya nga nung sinabi ni Jesucristo yung kanilang pagiging mapagkunwari, hindi sila nagsisi. Jesus said, even though you act like holy,
great sinner and hypocrites. Sinabi sa kanila ni Jesucristo na kahit na umaakto kayo na parang mga banal, pero kayo ay labis na mga makasalanan, kayo ay hipokrito. Then they should have repent. Yes, Lord. Even though we try to be holy, we always commit a sin in our heart. Kaya nung marinig nila ito, dapat sila ay nagsisi at sinabi na lang nila na, yes, Panginoon, kami ay sinusubukan namin mamuhay ng banal, pero hindi namin mapigilan na makagawa pa rin ng kasalanan. But they were stubborn. Pero dahil sila ay matitigas ang ulo, So, if you keep saying that, Jesus, we're gonna kill you. sinabi nila na kung patuloy mo yung sasabihin sa amin, papatayin ka namin. So instead of repentance, they decide to kill Jesus. Kaya sa halip na sila ay magsisi, pinili nilang patayin si Jesucristo. If our heart is stubborn, we cannot get salvation. Kung yung ating puso ay matigas, hindi po tayo maliligtas. What's this? Kaya ano po ito? 지프니. I want to go to where? Quezon. Kaya gusto ko pong pumunta sa Quezon. I want to go to Quezon. But when I take a jeepney, all the passengers said they gonna go to Cavite. Pero nung ako po ay sumakay ng jeep, lahat po ng mga pasahero doon, sinasabi nila na sila ay pupunta ng Cavite. Oh? I want to go to Quezon. Ako, pupunta ako ng Quezon eh. So I asked the driver, where do you go? Kaya tinanong ko po yung nagmamaneho na, saan kayo pupunta? This jeepney is going to Cavite. Itong jeep na to, pupunta to ng Cavite. You take a wrong jeepney. Kaya namali ka ng sakay. Then you have to get out and get off and take another jeepney. Kaya kailangan mong bumaba dito at sumakay ka sa iba pang jeep. But if I'm stubborn, I don't want to change the jeepney. Pero kung ako ay matigas ang ulo, hindi ko pipiliin na sumakay ng ibang jeep. Once I go to Quezon, I go to Quezon. Kaya kapag sinabi kong pupunta ako ng Quezon, pupunta ako ng Quezon. Then I reach the Quezon or Cavite. Kaya kung magkaganon, makakarating ba ako ng Quezon o ng Cavite? Cavite is getting far and farther to return. Kaya ako ay lalayo ng lalayo para makabalik. When we study the Bible, if our way and faith is wrong, we have to change the way. Pag ating pong pinag-aralan yung Biblia at nalaman natin na yung ating pananampalataya ay mali, kaya kailangan na nating magbago ng daan. But some people are so stubborn. Pero ibang mga tao ay labis na matigas ang ulo. Once I'm Catholic until I die. Kung ako ay Katoliko ako hanggang mamatay. I don't want to change my church. Kaya- I don't want to change my faith. Kaya ayokong ibahin yung aking relihiyon, ayokong ibahin yung aking pananampalataya. That is your own faith. Kaya yan yung sarili mong pananampalataya. We have to have the true faith based on the Bible. Kaya kinakailangan po natin magkaroon ng pananampalataya nang naayon sa Biblia. But if we are stubborn, even though that is wrong, we don't want to change our way. Pero kung tayo po ay matitigas ang ulo, kahit alam na nating mali iyon, ayaw nating baguhin yung ating paraan. That's why at that time, the Israel people couldn't get salvation. Kaya nga nung panahong iyon, yung mga Israelita ay hindi naligtas. And the another reason is Israel people were only interested in the material blessing and not interested in their spirit. At yung isa pa pong rason, yung mga Israelita, hindi ninanais lamang po nila yung mga material na pagpapala at wala silang pakialam sa kanilang espiritu. By miracle, when Jesus fed the 5,000 people with the 5 rows of the bread and the 2 fish, so many people followed Jesus. Doon, nung panahon po na si Jesucristo ay gumawa ng milagro, na pinakain po niya yung 5,000 mga tao sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay at ng 2 isda, maraming mga tao yung sumunod sa kanya. But after feeding them, when Jesus shared the word of God, they said, Pero pagkatapos pakainin ni Jesucristo yung mga Israelita, nung siya po ay nagpasimula ng mangaral ng salita ng Diyos, ganito po yung kanilang ginawa. it sounds boring. Parang nakaka-boring naman. They went back home. Kaya sila ay nagsiuwi na. Even these days, many people attend the church, but
many of them believe in God for material blessing. Kahit din po sa panahon natin ngayon, maraming mga tao yung nagpupunta na sa mga church, pero naniniwala lang sila sa Diyos para po bigyan sila ng mga material na pagpapala. What if, for example, what if we give the 1,000 to all the participants in the Bible seminar? Paano na lang po kaya kung kami ay nagbibigay ng 1,000 kada sa mga dumadalo ng Bible seminar? When you go back, we give the 1,000 to each. Pagkatapos nito at kayo pagpauwi na, bibigyan namin kayo ng 1,000. Then maybe tomorrow, up to the outside, it will be full. Marahil siguro hanggang sa labas, tayo po ay magiging punong-puno. Pastor, you give 1,000? At tatanungin nyo, Pastor, magbibigay ka ba ulit ng 1,000? What if we don't give the 1,000 anymore? Pero paano na lang kaya kung hindi na kami magbibigay ng 1,000? These people will not come again. Yung mga taong ito, hindi na sila pupunta. But I believe you come here not for other things. Pero ako po naniniwala na hindi kayo pumunta dito para sa ibang mga bagay. You come here to listen to the word of God. Na pumunta kayo dito para makinig ng salita ng Diyos. Tama po ba? Yes. So Israel people only focus on the material blessing. Yung mga Israelita, sila po ay nakatuon lamang ng kanilang pansin sa mga material na pagpapala. That's why when Jesus shared the spiritual blessing and the salvation, they didn't want to hear. Kaya nga nung nagpasimula na si Jesucristo na ibahagi yung mga espiritual na pagpapala at patungkol sa kaligtasan, ayaw na nilang makinig. These days, culture is called the pig culture. Sa panahon po natin ngayon, yung kultura natin ngayon ay tinatawag na pig culture. Pig cannot look up the sky. Yung mga baboy po, hindi nila kayang tumingin sa itaas. Baboy only focus on the ground. Yung mga baboy ay nakatuon lamang ng kanilang mga pag-iisip sa lupa. Where is the food? Kaya kain lang sila ng kain, hinahanap nila yung pagkain. Some people only focus on this world and the eating, drinking, how to enjoy the world. Yung ibang mga tao, nakatuon lamang yung kanilang pag-iisip sa mundong ito, paano kakain, paano iinom, paano mag-enjoy sa mundong ito. They don't think about their spirit and salvation. Hindi po nila iniisip yung kanilang espiritu at yung patungkol sa kaligtasan. So in order to get salvation, first of all, our heart must be humble. Kaya para tayo ay makuha yung tunay na kaligtasan, una sa lahat, dapat yung ating puso ay mapagkumbaba. And also, seriously, we have to think about our spirit and sin problem. At dapat ng seryoso, kailangan natin pag-isipan yung patungkol sa ating espiritu at yung sa ating mga kasalanan. But Israel people didn't. That's Pero- why they were judged. Pero yung mga Israelita, hindi sila ganito mag-isip, kaya nga sila ay hinukuman. Another curse, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Kayo'y aking ikakalat sa mga bansa at pagbubunutan ko kayo ng tabak sa hulihan ninyo at ang inyong lupain ay magiging isang ilang at ang inyong mga lunsod ay basurahan. God said, I'll scatter you all around the world. Kaya sinabi ng Diyos na kayo'y aking ikakalat sa mga bansa And sword will follow you. It means you will be killed. at pagbubunutan ko kayo ng tabak sa hulihan ninyo, ibig sabihin kayo ay papatayin. And your land will be desolated. At ang inyong lupain ay magiging isang tigang. These all the prophecies are fulfilled in the history of Israel. Kaya lahat po ng mga propesiyang ito ay naisakatuparan sa kasaysayan po ng Israel. 135 AD, the Roman Emperor Hadrian scattered all Israel people. Kaya nung panahon po ng 135 AD, ito pong si Roman Emperor Hadrian, kanila pong ikinalat yung mga Israelita. Shall we have a stretching? Kaya tayo pong lahat ay magkaroon muna ng stretching. To the front, kanan, kanan, kaliwa, sa likod, and shout. Massage to the right person. Kaya masahin niyo po yung kaliwang katabi nyo. Massage, massage, Kanan. massage, massage. We're gonna run the 20 kilometer. Kaya tayo po ay tatakbo ng 20 kilometer. Ta 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 ta. 50 kilometer. Kaya 50 kilometer. 70 kilometer. Kaya 70 kilometer. 100. 100. Wow. The left side, we don't have time. Kaya sa kaliwa, wala nang oras. We have to hurry up. Kaya kailangan po natin magmadali. Let's massage the left person. Kaya i-massage po Left muna side? natin yung Oh. kaliwang Left katabi side, natin. Left side. Massage. 20 kilometer, 50 kilometer, 70, 100.
Don't punch. Kaya huwag niyo pong suntukin ha. So exactly as the Bible prophesies, Israel people were scattered all around the world. Kaya eksakto pong ipinropesiya ng Biblia, yung mga Israelita ay kinalat po sa buong mundo. The Bible, God already prophesies, if you don't repent, God will judge you, punish you 7 times, 7 times, 7 times, 7 times. Kaya ipinropesiya na po ng Biblia na kung kayo ay hindi magsisisi, paparusahan kayo ng Diyos ng paulit-ulit ng 7 beses. So think about this. When this man, this child did something wrong, the father says, I'll punish you, I'll hit you 7 times. Kaya pag-isipan niyo po ito, kung yung isang anak ay pasaway at sinabi ng kanyang ama sa kanya na kung patuloy ka magpapasaway, papaluin kita ng 7 beses. And if you don't repent, 7 and 7 times. At kung hindi ka ulit magsisisi, dadagdagan ko pa ng isa pang 7 beses. That will be the 49. Kaya yun ay magiging 49 na. Then if the 7 times again, that will be the 343. At kung dadagdagan pa ulit ng 7 ulit, ito ay magiging 3,430 na. So it means you're gonna be die. Kaya ibig sabihin, kayo ay mamamatay. Like this, when we look at the history of Israel, Israel was punished by God. Kaya kagaya po nito, kapag titignan natin yung kasaysayan ng bansang Israel, sila po ay hinukuman sa pamagitan ng Diyos. Pinatay, pinatay, pinatay. And during the Second World War, 6 million people died. At nung ikalawang digmaang pandaigdig, 6 na milyon po yung pinatay. Many people don't know how big that number is, 6 million. Kaya maraming mga tao po, hindi nila nalalaman kung gaano ba kalaki yung bilang na ito na 6 na milyon. In order to kill the 6 million people, you have to kill the 3,000 people every day, more than 5 years. Kaya para makapatay ka ng 6 na milyon na mga tao, kailangan mong pumatay ng 3,000 na tao araw-araw sa loob ng 5 taon. Then still, it's not 6 million. Pero kahit gawin mo iyon, hindi pa rin naabot yun ng 6 na milyon. So, by Hitler, that time, the Adolf Hitler gathered all Israel people in the Auschwitz prison camp. Kaya sa panahong ito, sa pamagitan po ni Adolf Hitler, tinipon po niya yung mga Israelita doon po sa isang kampo, ito pong Auschwitz prison camp. Then when they entered, the German soldiers divided 2 groups. Kaya nung makapasok na po sila doon, yung mga German soldiers, sila po ay hinati po sa 2 grupo. One group who can work, should work until they die. Yung isang grupo po na kayang magtrabaho, sila po ay magtatrabaho hanggang sila ay mamatay. The other group who cannot work, they go to the shower room. At yung ibang grupo naman na hindi na kayang magtrabaho, sila ay pupunta doon po sa paliguan. They expect that they're gonna take a shower. At iniisip nila na sila ay maliligo. But instead of water, they spread the poison gas. Pero sa halip na tubig yung lumabas, ang lumabas po doon ay nakakalasong kemikal. So this is the Ziglubi poison gas. Kaya ang tawag po dito ay Zignubi poison gas. By 1 can, they can kill the 1,000 people. Sa pamagitan lamang po ng isang lata, kaya nitong makapatay ng 1,000 mga tao. Then when the German soldiers opened the shower room, most people didn't have the nail. At nung buksan na po ng mga German soldier yung pintuan ng paliguan, lahat po ng mga tao doon ay wala ng mga kuko. Because they are so painful, so they scratched the wall, so they lost the nail. Dahil sa sobrang sakit ng kanilang nararamdaman, kanila pong kinakalmot yung pader. Every day, they burn the dead body. At araw-araw kanila pong sinusunog yung mga bangkay. And they slept like this. At sila ay natutulog kagaya nito. And if they cannot work, they are hung dead. At ganun din, kung hindi na nila kaya magtrabaho, sila ay ibibigtiin. And they are shot dead. At sila ay babarilin. And he committed suicide. At siya ay nagpakamatay na lang. And they become inhumane biological experiments. At sila ay ginamit bilang eksperimento para sa medikal. The German doctors cut the lung and check. Kaya yung mga German doctors ay hinahati yung kanilang mga lungs at sinusuri ito. And cut the brain and test. At hinahati yung kanilang mga utak at tinetest ito. These boys, only 23 kilograms. Kaya itong batang lalaki na ito ay siya ay nasa timbang lamang ng 23 kilogram. If you visit Germany,
you can still see this kind of bed. Kaya kung pupunta po kayo doon po sa bansang Germany, makikita nyo pa rin yung ganitong klaseng higaan. Then the Deuteronomy chapter 28, verse 66, would you read? Ang iyong buhay ay mabibitin sa pag-aalinlangan sa harapan mo at ikaw ay matatakot gabit araw at mawawalan ng katiyakan ng iyong buhay. Bible says, you have no assurance of life. Kaya sabi po ng Biblia, ang iyong buhay ay mabibitin sa pag-aalinlangan. Because anytime they could be killed. Kasi anumang oras, sila ay maaaring mamatay. They are so fearful. Kaya sila po ay labis na natatakot. Then verse 67, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa kinaumagahan ay iyong sasabihin, sana'y gumabi na, at sa kanagabihan ay iyong sasabihin, sana'y mag-umaga na. Dahil sa takot ng iyong puso na iyong ikatatakot, at dahil sa tanawing makikita ng iyong paningin. This curse was fulfilled at that time. Kaya yung sumpang ito ay naisakatuparan nung panahong iyon. In the morning they said, oh, that it were evening. Kaya sa umaga sasabihin nila, sana gumabi na. In the morning, 4 a.m., they should wake up. Dahil po sa kinaumagahan, ng alas 4 ng madaling araw, kailangan na po nilang gumising. And they don't have the breakfast and dinner. At wala din po silang umagahan at hapunan. They have only this kind of the small lunch. Mayroon lamang po silang ganitong klaseng maliit na pagkain. And almost 12 hours, they have to work. At sa loob po ng 12 oras, kinakailangan nilang magtrabaho. So they are so tired. Kaya nga sila ay labis na pagod. That's why they said, in the morning, you shall say, oh, that it were evening. Kaya nga sinasabi nila sa tuwing umaga, sana gumabi na. But in the evening, they are so cold and hungry. Pero sa kinagabihan naman, sila naman ay labis na nilalamig at nagugutom. That's why at the evening, as Bible said, you shall say, oh, that it were morning. Kaya nga sinasabi din nila, katulad na sinabi ng Biblia, na kapag gabi na, sasabihin ninyo, sana mag-umaga na. But no one had the guarantee of that life. Pero walang sino man yung makakasigurado ng kanilang buhay. So this verse was fulfilled. Kaya yung itong bersikulong ito ay naisakatuparan. And Bible says, the verse 17, would you read? Ilalantad ng Panginoon ang kanilang mga lihim na bahagi. So, before Israel people were killed, in this room, they have to take off their old clothes. Kaya bago po patayin yung mga Israelita, sa kwartong ito, kailangan muna nilang tanggalin yung kanilang mga damit. God said, the Lord will uncover their secret parts. Kaya sinasabi po ng Diyos na sa araw na iyon ay ilalantad ng Panginoon ang kanilang mga lihim na bahagi. And verse 18, in that day, the Lord will take away the finery. At sa versikulo 18, sa araw na iyon ay aalisin ng Panginoon ang mga hiyas. German soldiers take off the golden teeth and all the jewelry, and they make a golden bar. Kaya yung mga German soldier ay tinatanggal nila yung mga ngipin na ginto at yung kanilang mga hiyas at gumagawa sila ng golden bar. The verse 24, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa halip na mainam na pabango ay kabulukan, at sa halip na pamigkis ay lubid, at sa halip na ayos na buhok ay kakalbuhan, at sa halip na pamigkis na maganda ay pamigkis na damit sako, kahihiyan sa halip na kagandahan. Yes. Instead of the sweet smell, there will be the stench. Kaya sa halip na mainam na pabango ay kabulukan. Have you smelled the smell of the dead body? Kaya nakaamoy na po ba kayo ng amoy ng bangkay? I never experienced. Kaya hindi ko pa po ito naranasan. Because in the funeral, we just burn or bury. Dahil sa mga funeral, ito po ay ating inililibing lang or sinusunog. We don't leave the dead body until it's spoiled. Hindi naman natin pinapanatili yung bangkay hanggang sa ito'y mabulok. But at that time, the German soldiers couldn't bury all the dead body. That's why they threw the body in the field. Pero nung panahong ito, hindi nila kayang masunog yung lahat po ng mga bangkay, kaya itinatapon na lang nila yung mga bangkay sa mga lugar. God said, instead of the sweet smell, there will be the stench. Kaya nga sinabi po ng Biblia, sa halip na mainam na pabango ay kabulukan. And instead of the well-set hair, baldness. At sa halip na ayos na buhok ay kakalbuhan. At that time, the German soldiers cut the hairs and used that hair to support the marine. Kaya nung panahong ito, yung mga buhok po ng mga Israelita ay ginugupit ng mga German soldier para po ipang-support po sa mga
mananahi. And also they make the carpet with the hairs. At sila din po ay gumagawa ng mga carpet sa pamagitan ng buhok. This is the price to kill Jesus. Kaya ito po yung kabayaran ng pagpatay nila kay Jesucristo. This is the price to reject the love of Jesus. Ito yung kabayaran sa pagtanggi nila sa pag-ibig ni Jesucristo. This is the price to focus on the only material things. Ito yung kabayaran sa pagtutuon lamang nila ng kanilang pag-iisip sa material na mga bagay. Whatever God said, He achieved His word. Kung ano man yung sinasabi ng Diyos, isinasabi ko para ng kanyang salita. Fight again! Line up and surrender! Dachau. Sachsenhausen. Flossenburg. Bergen-Belsen. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinasabi ko sa inyo ngayon bago ito mangyari, upang kapag ito ay nangyari, ay maniwala kayo na ako nga. Yes. Before something happens, Bible already talk about what will happen in the future. Kaya bago pa man ito mangyari, sinasabi na po ng Biblia kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Because God wants us to believe the Bible is really Word of God and God is alive when all the prophecies are achieved. Dahil ninanais po ng Diyos na tayo ay maniwala na yung Biblia ay totoong salita ng Diyos at yung Diyos ay buhay sa tuwing may sasakatuparan yung mga nakasulat na propesiya. So Leviticus and Deuteronomy were written 3,500 years ago by Kaya yung- Moses. Kaya yung aklat po ng Levitico at ng Deuteronomio ay naisulat po 3,500 years ago sa pamagitan po ni Moises. But these verses are achieved in this time. Pero yung mga bersikulong ito ay naisakatuparan sa panahon lang ito. Then who achieved this word? Kung ganun, sino po yung nagsasakatuparan ng salitang ito? Not Moses. Kaya hindi po si Moises. Hindi ako. Who achieved this Kaya sino po verses? yung nagsasakatuparan ng salitang ito? Yes, ang Diyos. It means God is still alive. Kaya ibig sabihin, yung Diyos ay buhay. That's why God achieved these all the curses in the history of Israel. Kaya nga po isinakatuparan ng Diyos yung lahat po ng propesiyang ito sa kasaysayan po ng Israel. Then this is very important meaning. At ito po ay merong napakahalagang kahulugan. This verse is very, very important. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kung ginagawa nila ang mga bagay na ito kapag ang punong kahoy ay sariwa, anong mangyayari kapag ito ay tuyo?
Greenwood indicates Israel, Kaya yung sariwang puno, ito po ay pumapatungkol sa bansang Israel. and drywood indicates the Gentiles. At yung tuyo ay pumapatungkol naman sa mga hintil. All other people except Israel is Gentiles. Lahat ng mga tao, except sa Israel, lahat tayo ay hintil. So we are Gentiles. Kaya lahat po tayo ay mga hintil. We are drywood. Kaya tayo po ay tuyong puno. Then, which wood is burned better? Kaya kung magkaganon, aling puno yung mas mabilis na masusunog? Greenwood or drywood? Yung sariwa o yung tuyo? Huh? Drywood. Kaya yung tuyo po. Drywood is burned well. Kaya yung tuyo ay mas mabilis na masusunog. So, as God's chosen people, when the Israel people kill Jesus Christ, reject Jesus Christ, they have been cursed for 2,000 years. Kaya nga kung paanong yung bansang Israel, sila po yung piniling bayan ng Diyos, nung sila ay sumaway sa Diyos, sila ay sinumpa sa loob ng 2,000 taon. But as a drywood, as a Gentiles, if we reject the love of Jesus, the curse will be much worse than the curse to Israel. Pero bilang mga tuyong puno, bilang mga hintil, yung ating sumpa ay mas magiging mas mahirap kumpara sa naranasan ng bansang Israel. It means if we don't repent and get salvation, we have to go to hell. Ibig sabihin, kung tayo po ay hindi magsisisi at hindi nanaisin yung kaligtasan, tayo ay mapupunta ng impyerno. Naintindihan po? Naintindihan po? So, we already checked the evidence about past history. Kaya sinuri na po natin yung mga ebidensya sa kasaysayan na nangyari na. And we already checked how God cursed Israel when they killed Jesus At Christ. atin din pong sinuri kung paanong isinumpa ng Diyos yung bansang Israel nung sila ay sumuway sa Diyos. But amazingly, God promised the restoration of Israel. Pero ang nakakamanghang bagay po dito, ipinangako ng Diyos yung pananauli ng bansang Israel. So we will see how God blessed Israel. Kaya makikita po natin kung gaano pinagpala ng Diyos yung bansang Israel. Even though God judged Israel according to their sins, at the end time, God promised to restore Israel. Kahit na hinukuman po ng Diyos yung bansang Israel dahil sa kanilang mga kasalanan, ipinangako ng Diyos na sa mga huling panahon, ipapanauli ng Diyos yung bansang Israel. Why? Kaya bakit po? For example, it was like this. Kaya halimbawa, ganito po. The child committed a very big sin. Yung bata, siya po ay nakagawa ng malaking kasalanan. So the father really scolded him. Kaya nga yung kanyang ama, labis siyang pinagalitan. Then other friends scolded him again, and you don't have a father. At yung They said, at yung kanyang mga kaibigan ay muli siyang inasar na sinasabi, wala ka na sigurong ama. why you are alone? Kaya bakit ka na lang mag-isa? But actually, he was scolded, punished, not because he doesn't have a father, but because he has a father. Pero sa katunayan, kaya siya pinarusahan, hindi dahil sa wala siyang ama, kundi dahil meron siyang ama. Tama po ba? Israel people were judged not because there is no God, but because there is a God. Yung mga Israelita, sila po ay hinukuman, hindi dahil sa walang Diyos, kundi dahil mayroong Diyos. So in order to prove that the God is still alive, God promised the restoration of Israel. Kaya nga para po mapatunayan na yung Diyos ay buhay, ipinangako po niya yung pananauli ng bansang Israel. So because all the countries, all the people misunderstand there is no God because Israel was destroyed. In order to prove that the God is still alive, God promised the restoration of Israel. Dahil yung ibang mga bansa, yung ibang mga tao ay namali sila ng intindi na inisip nila wala na yung Diyos dahil sa nangyayaring sumpa sa bansang Israel, kaya ipinangako po ng Diyos yung pananauli ng bansang Israel. That's why the Bible says, nations shall know that I'm the Lord. I'm still alive. Kaya nga sinabi po ng Biblia na malalaman ng mga bansa na ako ang Panginoon, ako ay buhay pa. So, God make the Israel independent. Kaya nga po ginawa ng Diyos yung bansang Israel ng independent. Here, in Israel, in AD 135, the King Hadrian scattered all Israel people to the world. Kaya nung panahon po ng AD 135, si Haring Hadrian ay ikinalat po yung mga Israelita sa buong mundo. So while Israel people wandering in the world,
many countries occupied this land. Kaya habang yung mga Israelita ay nasa iba't ibang mga bansa, yung kanilang sariling bayan ay tinirhan ng ibang mga bansa. Then in the Second World War, at the time of Second World War, Palestine stayed in this land. Kaya nung panahon ng ikalawang pangdaigdigang digmaan, yung mga Palestino ay nanatili sa lugar na iyon. Then Israel people bought the some lot. At yung mga Israelita, bumili sila ng ilang lugar lang dito. Then after Second World War, suddenly Israel people declare that this is not Palestine, this is Israel, independent. At pagkatapos po ng ikalawang pangdaigdigang digmaan, sinabi po bigla ng mga Israelita na hindi na ito bansang Palestino, kundi ito ay bansang Israel na. That day was May 14 in 1948. At yung araw na iyon ay May 14, 1948. Then the Palestine said, no, this is Palestine. Kaya nga sinabi po ng mga Palestino na hindi, ito ay bansang Palestino. But the Israel people said, no, this is Israel. Pero sinabi naman ng mga Israelita na hindi, ito ay bansang Israel. God already promised to return the Israel land to us. Pero ipinangako na ng Diyos sa amin na itong bansang ito ay babalik sa amin ng Diyos. I know the Spanish stayed here before, right? Kaya alam ko po yung bansang Espanya ay nanatili sa ating bansa noon. What if the Spain said, this is not Philippines, this is Spain now? Paano kaya kung sabihin po ng bansang Espanya na hindi na ito Pilipinas at ito ay Spain na? Then do you agree? Kaya kayo ba'y papayag? Oh, we cannot agree. We have to start the war. Kaya tayo po ay magpapasimula ng digmaan. So Palestine also couldn't agree. Kaya ganoon din po, yung mga Palestino, hindi rin sila pumayag dito. But amazingly, England, France, and America admit the independence of Israel. Pero nakakamanghang bagay po dito, yung bansang England, France at yung Amerika ay sinang-ayunan ito pong salitang ito. So newspaper said, state of Israel is born. Kaya sinabi po sa isang balita na yung state of Israel is born. So, for a long time, almost 2,000 years, we couldn't see such a nation, Israel, in the world. Ibig sabihin, sa loob po ng mahabang panahon, sa loob ng 2,000 taon, wala po tayong makitang anumang bansa na bansang Israel. There is only Palestine. Kaya meron lamang po ditong bansang Palestine. But after Second World War, suddenly Israel come out. Pero pagkatapos po ng ikalawang pangdaigdigang digmaan, nang biglaan, lumabas na lang po yung bansang Israel. This is work of God. Kaya ito po yung gawain ng Diyos. Ang EU ay isang Western European Union na orihinal na binubuo ng 10 miyembrong estado. Bagamat ang bilang ng mga nauugnay na bansa ay lumago sa 28 mula noong itatag ang EU, ang mga pangunahing miyembro ay nananatiling 10 bansa lamang. Ang natitira ay mga kasosyo lamang. Ito ay ipinropesiya na sa Biblia na ang huling pamahalaang pandaigdig ay magiging isang federasyon ng 10 bansa na nagmula sa lumang imperyo ng Roma. After Israel is independent, as God promised, they become the strong nation. Kaya pagkatapos po ng kalayaan ng bansang Israel, kagaya po ng ipinangako ng Diyos, sila po ay magiging napakalakas na bansa. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Magagawa ng isa sa inyo na mapatakbo ang 1,000, sapagkat ang Panginoong ninyong Diyos ang nakikipaglaban para sa inyo, gaya ng ipinangako niya sa inyo. God says He will fight for Israel. Kaya sinabi ng Diyos na yung Diyos ay makikipaglaban para sa Israel. Actually, Palestine is the Muslim country. Sa katunayan, yung bansang Palestine ay Muslim country. So these all red countries are Muslim. Kaya lahat po ng mga red na kulay na ito, mga Muslim country. They supported Palestine. At sinusuportahan po nila yung Palestine. And where is Israel? Kaya nasaan po yung Israel? This tiny yellow part is Israel. Itong napakaliit lamang na yellow part, yung bansang So Israel. who's gonna win? Kaya sino kaya yung mananalo? In the common sense, these all countries must win. Kaya sa ating pong mga common sense, yung lahat po ng mga bansang ito, dapat yung manalo. It's like a fight between the big wrestler and small boy. Katulad po nito ng pakikipaglaban sa isang malaking wrestler at sa batang lalaki. Who is going to win? Kaya sino kaya yung mananalo sa kanila? Yes, of course, big wrestler. Siyempre, yung malaking wrestler. But what if the small boy win? Pero paano na lang kaya kung biglang yung batang lalaki yung manalo? Like this.
then all people will get surprised. Kaya yung mga tao, pag ganito yung nangyari, sila yung magugulat. They think, oh, there must be something special in this boy. Iisipin nila na merong kakaiba sa batang ito. Whenever Israel fought against the Palestine, they always won the battle. Dahil sa tuwing nakikipaglaban po yung mga Israelita sa bansang Palestine, palaging nananalo yung mga Israelita. The war ends, total Israel victory. Kaya ito po sinabi, natapos na yung digmaan at lahat ng victory ay nasa Israel. And they conquered more and more territory. At sa tuwing sila ay nakikipaglaban, yung kanilang nasasakupan ay mas lumalawak pa. God said, I'll fight for Israel. Kaya sinabi ng Diyos na ako yung makikipaglaban para sa Israel. And even the land is recovered. At kahit yung kanilang lupain ay may mapapanauli. The Ezekiel chapter 36 and 37 are talking about the restoration of Israel. Kaya yung Ezekiel chapter 36 ay pinapatungkulan po dito yung pananauli ng bansang Israel. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang lupain na naging sira ay mabubungkal sa halip na sira sa paningin ng lahat ng nagdaraan. Yes. While Israel wandering in the world, the land became deserted. Kaya yung mga Israelita, habang sila ay nasa iba't ibang mga bansa, yung kanilang sariling lupain ay naging tigang. So when Israel was independent, the land was like this. Kaya pero pagkatapos pong mapanauli ng bansang Israel, yung kanilang lupain ay ganito na. But now it becomes like a Garden of Eden. Pero ngayon ay kagaya na ito ng halamanan ng Eden. Actually, in order for the plants to grow up in the ground, on the ground there must be the bacteria. Sa katunayan, para po yung mga halaman ay lumago ng napakalulusog at napakalalaki, dapat po sa ilalim ng lupa, meron po ditong parang mga bakterya. But when the land became desolated, all the bacteria died. Pero nung yung kanila pong lupain ay naging tigang, lahat po ng mga bakterya doon ay namatay. But amazingly, after Israel was independent, when they watered and the plant, bacteria alive. Pero yung nakakamanghang bagay po dito, pagkatapos ng kalayaan ng bansang Israel, nung kanila pong diniligan yung lupa at tinaniman ng mga halaman, nang biglaan yung mga bakterya ay nabuhay. That's why the plants could grow up again. Kaya nga yung mga halaman po dito ay maaari ulit mabuhay. God promised the restoration of the land also. Ipinangako po din ng Diyos yung pananauli ng kanilang lupain. They don't have the water. Kaya wala po silang anumang tubig. That's why they connect all the water pipe from the Galilee lake to the land. Kaya nga yung kanila pong mga tubo ay ikinonekta nila doon po sa Galilee Lake patungo po doon sa tigang na lupain. So when they plant one plant, they connect the one pipe. Kaya kapag sila ay nagtatanim ng mga halaman doon, sinusundan po ito ng mga tubo ng tubig. And there is a small hole. At meron po ditong maliit na butas. So according to their setting time, the water dropped one drop and one drop. Kaya ayon po doon sa oras na kanila pong ipinasya, meron po ditong tumutulo ng mga ilang patak ng tubig. So they cultivate a lot of fruits and the flowers and the plants. Kaya sila po talaga ay nag-aani ng maraming mga bulaklak at ng mga prutas. Look at this. Kaya tignan niyo po ito. The land of Egypt, land of Israel are totally different. Kaya ito po yung lupain ng Ehipto at ng Israel, sila po ay labis na magkaiba. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At kanilang sasabihin, ang lupaing ito na naging sira ay naging gaya ng halamanan ng Eden, at ang sira, giba at wasak ng mga bayan ay tinatahanan na ngayon at may pader. Yes. As God promised, Israel now becomes like a Garden of Eden. Kaya katulad po ng ipinangako ng Biblia, yung Israel ngayon ay kagaya na po ng halamanan ng Eden. A more amazing prophecy is the Isaiah chapter 60 verse 5. At yung higit pa po nakakamanghang propesya dito ay yung Isaiah chapter 60 verse 5. When Israel returned to their land, God promised the two blessings. Nang makabalik po yung mga Israelita sa kanilang sariling lupain, ipinangako po sa kanila ng Diyos yung dalawang pagpapala. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung magkagayon, ikaw ay makakakita at maliliwanagan, at ang iyong puso ay manginginig sa tuwa at magagalak, sapagkat ang kasaganahan ng dagat ay dadalhin sa iyo, ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Abundance of the sea means because of the sea, Israel people become rich. Kaya yung kasaganahan ng dagat, ibig sabihin, dahil po sa dagat, yung mga Israelita ay magiging mayaman. So in Israel, they
they didn't have the oil. Kaya dun po sa bansang Israel, wala po silang anumang langis. But actually, Egypt, Saudi Arabia, Iraq, Syria, all the oil produced the country. Pero sa katunayan, yung bansang Egypt, yung Iraq at yung Iran, lahat po sila ay nagpo-produce ng mga langis. Maybe they prayed, Lord, why you don't give us the oil? Kaya marahil sila po ay nanalangin na, Panginoon, bakit hindi mo kami binigyan ng langis? But recently, they found the massive oil and natural gas in Israel. Pero nito lamang, sila po ay nakadiscover ng massive oil at ng natural na gas. In the front sea Kaya of Israel. doon po sa harapan ng dagat ng Israel. So they can make a lot of money because of sea. Kaya sila po ay nakakagawa ng maraming mga pera sa pamagitan po ng dagat. And also, there is a Dead Sea in Israel. At ganoon din po, meron pong tinatawag na Dead Sea doon po sa bansang Israel. It's the lowest sea in the world. Ito po yung pinakamababang parte ng dagat sa buong mundo. And there are a lot of salt in the water. At ito po ay napakaraming mga asin doon sa tubig. So even though you cannot swim, don't worry. Kaya nga kahit hindi ka po marunong lumangoy, huwag ka pong mag-alala. Your body automatically float in the Dead Sea because of a lot of salt in the water. Yung iyo pong katawan ay kusang lulutang doon po sa Dead Sea dahil po sa dami ng asin na nandito. Because of the lot of salt, the fish cannot live. Dahil din po sa maraming asin dito sa dagat, kahit po yung mga isda, hindi nila magawang mabuhay dito. That's why people thought this is Dead Sea. Kaya nga po iniisip ng mga tao na literal, ito ay Dead Sea. Somebody wanted to commit suicide. Kaya yung isang tao gusto niya magpakamatay. He went to the Dead Sea. Pumunta po siya doon sa Dead Sea. I want to die. Gusto ko nang mamatay. But automatically body is float. Pero nang kusa, yung kanyang katawan ay lumulutang ulit. I want to die. Gusto ko nang mamatay. Automatically float. At lulutang ulit siya. So he said, Dead Sea is useless even to commit suicide. Kaya sinabi niya, yung Dead Sea, walang pakinabang kahit sa pagpapakamatay. So people thought the Dead Sea is useless. Kaya iniisip po ng mga tao na yung Dead Sea ay walang pakinabang. But when they independent, they checked the water of Dead Sea. Pero nung yung bansang Israel ay naging malaya, sinuri po nila yung tubig ng Dead Sea. Then there are a lot of natural resources and minerals. At natagpuan po nila na meron po ditong napakaraming mga natural resources at mga mineral. So scientist says the value of Dead Sea is the much worthier than all the fortune of America, England, and France. Kaya sinasabi po ng mga scientifico na yung kayamanan po na nandun sa Dead Sea ay higit na mas marami kaysa po sa kayamanan ng bansang England, France at Amerika. So if somebody asks you, what do you want, America or Dead Sea? You have to choose Dead Sea. Kaya kung meron mang sino mang magtanong sa inyo na kung anong pipiliin mo, Dead Sea o Amerika, dapat piliin mo yung Dead Sea. So they make a factory by the Dead Sea. Kaya sila po ay gumawa ng isang factory doon po sa Dead Sea. And they, through the minerals from the Dead Sea, they make so many products. Kaya sa pamagitan po ng mineral na nandun po sa Dead Sea, nakakagawa po sila ng napakaraming mga produkto. You know SNR? Kaya alam niyo po ba yung SNR? When I go to the SNR, my wife bought this lotion. Kaya nung ako po ay pumunta doon sa SNR, binili po ng aking asawa ito pong lotion na ito. It says, with Dead Sea minerals. Kaya nakasulat po dito na with Dead Sea minerals. That's why her skin is good. Kaya nga yung kanya pong balat ay makinis. And this is Dead Sea Collection shampoo. At ito po ay Dead Sea collection na mga shampoo. I use the shampoo. At yan yung ginagamit ko pong shampoo. Is it good? Kaya maganda po ba? So through the abundance of the sea, Israel people make a lot of money. Kaya sa pamagitan po ng kasaganahan ng dagat, yung bansang Israel ay nakakagawa ng napakaraming pera. And God promised you're gonna have the wealth of Gentiles. It means you're gonna have the money of the world. At ipinangako din po ng Diyos na ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Ibig sabihin, yung kayamanan ng buong mundo ay mapapasa iyo. These days, the richest country is Israel. Sa panahon po natin ngayon, yung pinakamayamang bansa ay yung bansang Israel. Because all the wealth, the rich men, most of the rich men in the world are Israel people. Dahil karamihan po sa mga mayayamang tao sa buong mundo, karamihan sa kanila ay mga Israelita. So Israel people are called the Jews or Jewish people. Kaya yung mga Israelita, sila po ay tinatawag ng mga Hudyo. The richest man in Russia is Jews. Kaya yung pinakamayamang tao doon po sa bansang Russia, siya po ay isang Hudyo. And Starbucks, Baskin-Robbins, Coca-Cola, McDonald's, Dunkin' Donuts, and these all the companies
these all companies belong to Israel people. At lahat po ng mga produkto at ng mga kumpanyang ito, lahat po ito ay pagmamay-ari ng bansang Israel. Then, in America, they have three major broadcasts. At doon po sa bansang Amerika, meron po silang 3 major broadcast. They were all founded by Israel people or owned by Israel people. At lahat po ng mga kumpanyang ito po ay pinasimulan o pagmamay-ari ng mga Israelita. Facebook, the owner of the Facebook, Mark Zuckerberg, Ganun is din- Jews. Ganon din po yung may-ari po ng Facebook, siya po ay Hudyo. Then the founder of the Netflix, Mark Randolph, is also Jews. At ganon din po yung nagpasimula po ng Netflix, siya din po ay isang Hudyo. The director of the Steven Spielberg, the Jurassic Park. At yung director po ng Jurassic World, The director of the Jurassic Park, Steven Spielberg, is also Jews. kaya yung director po ng Jurassic World, ito rin po ay isang Hudyo. One of the founders of Google, Sergey Brin, is also Jews. At yung isa rin po sa nagpasimula ng Google, siya din po ay isang Hudyo. The owner of Levi Strauss, is also Jews. At yung may-ari din po ng Levi's, ito po si Levi Strauss, ay isa ding Hudyo. And these days, AI is so famous, right? At sa panahon din po natin ngayon, yung AI, di ba, ay napakasikat na. There are 4 geniuses in the world about AI. Meron pong 4 na mga henyo sa buong mundo patungkol po dito sa AI. John Paul Neumann, Ray Kurzweil, Yoshua Bengio, and Sam Altman, they are all Jewish people. Kaya yung mga lalaki pong ito, sila po yung nagpasimula ng AI, sila pong lahat ay mga Hudyo. And more than 80% of the diamond market belong to Israel people. At higit po sa 80% ng diamond market, sila po ay pagmamay-ari din ng mga Hudyo. Do you like a movie? Kaya mahilig po ba kayo manood ng mga movie? Have you seen this mark? Kaya nakita niyo na po ba ito pong mga mark na ito? This is the Hollywood movie studios. They all belong to Israel people. Ito po yung mga Hollywood studios, at ang pagmamay-ari po nito ay mga Israelita. So nobody can be the president without the support of Israel people. At ganoon din po, wala pong sino man yung maaaring maging presidente kung wala po yung suporta ng mga Israelita. Recently, the Donald Trump, the president of America, attacked Iran. Nito lamang nakaraan, yung presidente po ng bansang Amerika, si Donald Trump, ay inatake po niya yung bansang Iran. Because of Israel. Dahil po ito sa bansang Israel. So, he's Ariel Sharon, the Prime Minister of Israel. Kaya siya po si Ariel Sharon, siya po yung Prime Minister ng bansang Israel. He said, we, the Jewish people, control America. And Americans know it. Kaya sinasabi po niya na kaming mga Hudyo ay kinokontrol yung bansang Amerika at yung bansang Amerika ay alam ito. So, God promised abundance of the sea and wealth of Gentiles. Kaya ipinangako po ng Diyos yung kasaganahan ng dagat at yung kayamanan ng mga bansa. The Bible is really Word of God. Yung Biblia ay talagang totoong salita ng Diyos. Think about this. How many days do you need to make a dog house? Kaya pag-isipan niyo po ito, ilang araw yung gugugulin po ninyo para pag gumawa ng bahay ng aso? Maybe one day. Kaya siguro isang araw. And to build the house, Kung yung totoong bahay na, 1 month? 1 year. kaya maybe. siguro mga isang taon. And you know to build the building, Paano na lang kaya kung isa pong gusali? we need many years. Kaya siguro kakailanganin po natin ng maraming mga taon. Then is it possible to build the one nation in one single day? Kung ganun, kaya po ba na makagawa po ng isang buong bansa sa loob lamang ng isang araw? It's impossible. Kaya ito po ay imposible. If somebody did it, it's a miracle. Kung meron mang tao na nakagawa po nito, ito po ay milagro. But in one single day, Israel appeared. Pero sa loob lamang ng isang araw, yung bansang Israel ay lumitaw. This is a miracle. Kaya ito po ay milagro. Without the power of God, nobody can explain it. Kung wala po yung kapangyarihan ng Diyos, wala pong sino man yung kayang magpaliwanag dito. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinong nakarinig ng ganyang bagay? Sinong nakakita ng ganyang mga bagay? Ipapanganak ba ang lupain sa isang araw? Ilalabas ba sa isang sandali ang isang bansa? Sapagkat sa pasimula pa lamang ng pagdaramdam ng Zion, ay isinilang niya ang kanyang mga anak. Yes. How can one nation be born at one single day? Kaya ipapanganak ba
ang lupain sa isang araw? It's impossible. Kaya ito po ay imposible. But Zion indicates Israel. Israel was born like a one single day. Pero ito pong Zion, ang pumapatungkol po dito ay yung bansang Israel. Ito po ay ipinanganak sa loob lamang ng isang araw. So these all the prophecies are fulfilled in the history of Israel. It means God is alive and Bible is really word of God. Kaya lahat po ng propesiyang ito ay naisakatuparan sa kasaysayan po ng bansang Israel. Ibig sabihin, yung Diyos ay buhay at yung Biblia ay totoong salita ng Diyos. Tama po ba? So we already check how God blessed Israel. Kaya ating na pong nasuri kung gaano po pinagpala ng Diyos yung bansang Israel. Then the restoration of Israel has a very important meaning. At ngayon naman po, yung pananauli ng bansang Israel, meron po itong napakahalagang kahulugan. Because Jesus said, when we look at the restoration of Israel, we have to know the Jesus' second coming is near. Dahil sinabi po ng Diyos na kapag ating nang nakita yung pananauli ng bansang Israel, dapat po nating malaman na yung katapusan ng mundo ay malapit na. So with the restoration of Israel, Jesus said, all the last signs will happen, then He will come again. Sa pagkatapos po ng pananauli ng bansang Israel, lahat po ng mga huling tanda ay mangyayari at pagkatapos nito, babalik muli si Jesucristo. That's the Matthew chapter 24, Mark chapter 13, Luke chapter 21 are talking about Jesus' second coming. Kaya ito po ay nakasulat doon po sa sa Mark chapter 24, sa Lucas chapter 13, at sa Mateo kapitulo 21, ito po ay pumapatungkol sa muli pong pagdating ni Jesucristo. But these days, Israel already restored. Pero sa panahon po natin ngayon, yung bansang Israel ay naipanauli na. And tomorrow we will check. We will study all the last signs, but all the last signs already happened. At bukas sa ating pong pag-aaralan patungkol po sa mga huling tanda, pero sa katunayan, yung mga huling tanda ay nangyari na. It means Jesus' second coming is very near. Ibig sabihin, yung ikalawang pagdating po ni Jesucristo ay napakalapit na. It means we don't have enough time to get salvation. Ibig sabihin, wala na po tayong sapat na oras para maligtas. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kayong mga mapagkunwari, marunong kayong magbigay ng kahulugan sa anyo ng lupa at ng langit, subalit bakit hindi kayo marunong magbigay ng kahulugan sa kasalukuyang panahon? When we look at the dark cloud, we prepare the umbrella. Kapag di ba nakita po natin na yung ulap ay maitim na, naghahanda na po tayo ng payong. That's the wisdom. Kaya ito po ay karunungan. When we look at the sign, we have to prepare ourselves. Pag nakikita na po natin yung mga tanda, dapat na po tayong maghanda. God show us the last signs and the restoration of Israel as a sign. Kaya yung Diyos, pinakita na po niya sa atin yung mga huling tanda at yung pananauli ng bansang Israel bilang tanda. It means we have to get salvation as soon as possible. Ibig sabihin, kinakailangan po nating maligtas sa lalong madaling panahon. Otherwise, we cannot bring anything to when we stand before God. Dahil kung hindi, wala po tayong anumang madadala pag tayo ay humarap na sa harapan ng Diyos. Actually, our life is a vanity. Sa katunayan, yung ating pong buhay ay walang kabuluhan. This is Hemingway, one of the most famous writer in America. Kaya ito po si Hemingway, isa po siya sa mga sikat na writer doon po sa Amerika. He wrote to the Old Man and the Sea. Kaya siya po yung nagsulat nitong The Old Man and the Sea. There is an old man. Kaya meron po ditong matandang lalaki. He's a fisherman. Kaya siya po ay mangingisda. His name is Santiago. At yung pangalan po niya ay Santiago. And 84 days, he couldn't catch any fish. At sa loob po ng 84 days, wala po siyang nahuhuli ng mga isda. But one day, he caught the big tuna, the marine. Pero isang araw, nakakuha po siya ng malaking tuna. But this is so strong, Pero ito po ay labis na malakas. so he struggled for many days. Kaya nga siya po ay nahihirapan na hulihin ito sa loob ng ilang araw. Finally, he caught the marine. Pero sa kahulihan, ito po ay kanyang nahuli. Then, but when he brought this tuna, because of the blood, all the shark came. Pero nung kanya pong nahuli na ito pong tuna, dahil po sa dugo nito, lahat po ng mga pating ay pumunta sa kanya. Then this fisherman fought again against the shark. Kaya ito pong mangingisdang ito ay nakipaglaban po dun sa mga pating. But shark eat the flesh, the marine, the tuna. Pero yung mga pating ay kinakain po yung laman ng tuna. Then when this man reached the beach,
only bone left. Kaya nung napunta na po yung itong mangingisda doon po sa Pangpang, tanging mga buto na lamang yung natira. This is our life. Kaya ito po yung ating buhay. We work hard and struggle, but our life is vanity. Tayo po ay labis na nagtatrabaho, labis na nahihirapan, pero yung ating pong buhay ay walang kabuluhan. But when we get salvation, we can boldly enter the heaven. Pero pag tayo po ay naligtas, meron na po tayong katapangan na papasok doon po sa langit. God already prepared the most precious blessing for us. Kaya inihanda na po ng Diyos yung napakahalagang pagpapala para po sa atin. So please continue to listen and find the true salvation in the Bible. Kaya pakiusap, patuloy po kayo na makinig at hanapin po ninyo yung tunay na kaligtasan na nandito po sa Biblia. God already showed us the many signs because God wants us to prepare the salvation before we are late. Ipinakita na po sa atin ng Diyos yung lahat po ng mga huling tanda dahil po ninanais talaga ng Diyos na matagpuan po natin yung kaligtasan. So we check the Bible is really Word of God. Kaya nasuri po natin na yung Biblia ay talagang totoong salita ng Diyos. Tama po ba? And tomorrow, we will study the last signs and what will happen in the future. At bukas ating pong pag-aaralan yung mga huling tanda at ano yung mangyayari sa hinaharap. So the tomorrow topic is very, very important. Kaya yung paksa po natin bukas ay napakahalaga. Because the book of Revelation already prophesies people will receive the 666 mark. Dahil po ipinarapasiya na po ng aklat ng Revelation na yung mga tao ay tatanggap po ng 666 mark. Everything is already set up. Lahat po ay nakahanda na. We will check how much is ready. Kaya susuriin natin ito kung gaano ito kahanda na. And we will check ourselves before God. At atin din pong susuriin yung ating pong mga sarili sa harapan ng Diyos. So today's last message, makita-kita po tayo? Bukas. Promise po? Oh. Please invite your friends and family. Kaya pakiusap, imbitahan po ninyo yung inyo po mga kaibigan at mga pamilya. We welcome everyone. Kaya wini-welcome po namin lahat. Let's pray together. Kaya tayo pong lahat ay manalangin. Our Heavenly and Merciful Father God, thank you for giving us precious time to study your word. Ang naming mahabagin na nasa langit, maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng napakahalagang oras upang pag-aralan ng iyong salita. We cannot deny the Bible is really word of God and you are still alive. Hindi po namin maitatanggi na yung Biblia ay totoong salita ng Diyos at ikaw ay buhay. So through the Bible, may we get salvation and go to heaven. Sa pamamagitan po ng Biblia, nawa po kami ay maligtas at makapasok po sa langit. We prayed in the name of Jesus Christ. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Amen. Maraming salamat po.